Ano ba talaga itong pulang linya na ito? Kahit gaano kalakas ang aking kakayahan, hindi ko ito maputol. Ito ay ang pulang linya ng kapalaran. Nang 15 taon kang nagpunta sa bundok, malapit ka nang makalapit sa immortal. Isang hakbang na lang. Sundin mo lang ang pulang linya. Bababa ka na at tapusin ang iyong kapalaran. Maaaring maging Diyos. Narito ang iyong gi at pamasahe. Bumaba ka na. Salamat, guro. Ang pulang linya ay nandito. Hintayin kong putulin ang pulang linya. Tapusin ang kapalaran. At makakamit ang pagka-Diyos. CJ. Pasensya na. Ay, bakit mo ako hinahawakan? Wala. Gusto ko lang sanang punasan ka. Sayaksu. Okay ka lang ba? Seguridad, ihinto mo ang maliit na salbahe na ito. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Katatapos ko lang mauntog sa isang tao. Hindi ako salbahe ah. Ginoong Su. Katatayo ko lang sa pintuan. Nakita niyang natouch siya ng tao. Kaya natapon ang inumin sayo. Kung hindi, papayagan ko siyang humingi ng paumanhin sayo. At ibalik ang halaga ng damit mo. CJ, ako na ang magbabayad sa damit mo. Magkano ang halaga ng damit mo? Kakabili ko lang ng damit kamakailan. Magkano? 3,500. Sixi Aksu ay presidente ng Su Group. Isang set ng damit 3,500. Ano bang nakakapagtaka doon? Sa pagkakataong ito, 1,000 piso lang ang ibinigay ng guro. Ano nang gagawin natin ngayon? Ito ang resibo. Maaari mong tingnan. CJ, babayaran kita. Pero sa ngayon, wala akong ganitong kalaking pera. Baka pwede akong gumawa ng promissory note. Hintayin mong kumita ako ng pera bago kita bayaran. Hindi pwede ang utang na sulat. Kung tumakas ka, saan kita hahanapin? Bakit ako tatakas? Dito ako para tapusin ang kapalaran. Tingnan mo ang aking kapalaran. Nasaan ang aking sinulid ng kapalaran? Misteryoso. Dahil hindi ka makapagbigay ng pera sa ngayon. Bakit hindi ka na lang magtrabaho sa Su Group? Kapag nabayaran mo na ang utang, saka ka na umalis. Ngayon, nawala na ang pulang linya. Wala na akong magagawa kundi manatili. Sabay na rin sanang mabayaran ang utang. CJ, susunod ako sa inyong mga plano. Mukhang may natitira ka pang lakas. Pumunta ka sa Su Group bilang gwardiya. Sige, mag-report ka na. Okay. Kamusta? Ikaw ang Ginoong Su, na personal na nag-recruit, ng gwardiya na si Chen Fan. Ah. Mula ngayon, makakasama mo si Kapitan Zhao. Baguhan pa lang si Kapitan Zhao. Kaya't sana'y alagaan mo siya. Gusto kong maging gwardiya sa Su Group. Kailangan talaga ng lakas. Hindi ko alam kung gaano kalakas si Zhao. Chen Fan. Magpakabait ka kay Zhao. Si Zhao ay isang espesyal na unit. Isang komandante na naglingkod ng 15 taon. Napakalakas ng kakayahan niya. Hindi mo pwedeng maliitin siya. Pagsasawalang bahala. Para sa akin. Hindi siya kahit katiting na halaga. Talaga namang walang takot ang bagong silang naguya. Kapit Zhao. Aaminin. Si Chen Fan, di ba? Sumusuko ako, Baoan. Pasensya na sa mga na-offend ko kanina. Mula ngayon, ikaw na ang kapitan ng security team. Ano nang sinabi mo? Yung kayang bumangon ng off-road vehicle ng walang gamit. Hari ng mga espesyal na puwersa. Hindi lang siya natalo. Humiling pa siya ng kusa. Ipinasa ang posisyon ng hepe ng seguridad. Kay Chen Fan. Talagang totoo. Ito ay nakita mismo. Ng manager ng departamento ng tao. Ginoong Su. Si Chen Fan ay tiyak na isang eksperto. Talagang nakakuha tayo ng kayamanan sa pagkakataong ito. Tama. Hindi ka ba makikipag-usap sa malaking anak ng Ling ngayong gabi? Tungkol sa negosyo. Bakit hindi mo siya isama? Para hindi ka na mahirapan pa kay Libiao. Ang mga bodyguard ni Libiao ay mga mandirigma na higit sa isang antas. Ang lakas ng mandirigma, kumpara sa karaniwang suntok at sipa, hindi ito maihahambing sa lahat. Kahit gaano pa kagaling si Chen Fan, mukhang hindi niya kakayanin. Ginoong Su. Kahit na si Chen Fan, ay hindi katapat ng isang antas na mandirigma. Mas mabuti na maraming tao ang nagbabantay sa kanya. Mas mabuti na ito kaysa sa mag-isa kang sumubok sa panganib. Sige, gawin natin ayon sa sinabi mo. Sige, pupunta na ako para ipaalam kay Chen Fan. Mula ngayon, siya na ang iyong personal na bodyguard. Chen Fan, kapag pumasok ka mamaya, huwag kang makipag-usap kay. Ang mga tao sa loob ay maaaring magkaroon ng anumang hidwaan. Ang pamilya Li ay isa sa 4 na malaking pamilya sa lungsod ng Luo. Ang seguridad ni Libiao ay hindi mga ordinaryong tao. Sila ay mga bihasang mandirigma na may panloob na lakas. Ginoong Su, maaari kang makipag-usap tungkol sa negosyo. Ako ang bahala sa iyong seguridad. Iba pa, walang anuman.
Alam ko na nanalo ka kay Zhao noong nakaraan. Pero ang mga mandirigma at mga karaniwang tao ay hindi pareho. Mas mabuting mag-ingat ka pa rin. Tara na. Ginoong Lee. Ngayon, maaari na ba tayong pag-usapan ang proyekto? Siyempre, maaari. Ngunit, Manksu, masyadong nakakasira ng relasyon ang puro negosyo. Mas mabuti siguro kung ganito. Magpakasal tayo. Para sa pamilya ni Su. Sa amin, ang pamilya Lee, ay nagsasama-sama. Di ba't napakasaya nito? Maliit na Lee, kung hindi mo pag-uusapan ang negosyo ngayong gabi, ako na ang aalis muna. Umalis na ako. Kaya mo bang makaalis? Naglagay ka ng droga. Amoy guard. Bigyan kita ng pera. Umalis ka na ng mabilis. Huwag mong hadlangan ang mga maganda kong gawain. Hindi pwede yan. Ako ang personal na bodyguard ni Ginoo Su. Personal na bodyguard. Tingnan mo ang itsura mo para kang pulubi. Bodyguard ka pa. Nakita mo na ba ang pera? Ruauan, nakita mo na ba ang pera? Nakita mo na ba ang pera? Baho ng bodyguard na ito. Nakita mo na ba ang pera? Ihinto mo ang iyong maruming kamay. Umalis ka. Magaling na bata. Sa buong lungsod ng Los. Wala pang naglakas loob na humawak sa akin. Mga kapatid. Chen Fan. Hindi ka nila kaya. Umalis ka na agad. Sungong, sinabi ko na sayo. Ikaw ang bahala sa usapang negosyo. Ang iba, bahala na ako. CJ. Anong nakatitig ka dyan, putulin mo na siya. Baoan-an, kahit na isang bagitong mandirigma lang. Humarap pa rin kayo sa akin. Sampung pinakamataas na martial artist. Hindi kailanman nakalaban si Chen Fan. Itong taong to. Sino ba talaga siya? Huwag kang lumapit. Sasabihin ko na sayo ha. Isa ako sa 4 na pangunahing pamilya sa Luocheng. Lalaki ng pamilya Li. Naglakas ka ng loob na labanan ako. Siguraduhin mo na. Wala akong pakialam kung sino ka. Basta't nandito ako. Walang makakagalaw kay Susong. Ayos. Tandaan kita, bata. Ako si Chen Fan. Ito ang bagong bodyguard ni Ginoong Su. Sa susunod na magdadala ka ng tao. Kapag nagbabalik loob ka, magdala ka ng mas marami. Kahit na ito. Walang kwenta. Tulungan mo akong tumayo. Bilisan mo. Huwag mong hawakan ang braso ko. Dahan-dahan lang. Ginoong Su. Ayos na. Chen Fan. Ang init ko. Tulungan niyo ako. Nasira. Ganap ng kumalat ang panggagaway. Ang aking pulang linya ng pag-ibig. Hindi pa natagpuan. Huwag nang makisali sa iba. Kung hindi, hindi matatapos ang pag-ibig. At hindi ka magiging Diyos. Ang init. Tulungan mo ako. Ginoong Su. Iba ang presyo nito. Hindi. Gising. Kuya, salamat sa pagligtas sa akin. Pagbalik mo, bumaba ka. Dapat ay hanapin mo ako. Okay. Kuya. Yung. Li. Saan na yung mga tao ni Libiao? Yung kanang kamay ni Libiao. Ay nabali ko na. Sa loob ng maikling panahon, hindi sila dapat pupunta sa iyo. Si Libiao ay may suporta mula sa pamilyang Li. Malaki ang impluensya ng pamilyang Li. At may mga masasamang puwersa sa likod nito. Kung talagang nais nilang gumanti sa iyo, baka hindi mo na alam kung paano ka namatay. Kapag nangyari iyon, Ginoong Su, anong ibig mong sabihin? Nais ko lang sanang protektahan ka. Bakit mo ako sinisisi? Hindi kita sinisisi. Napakalakas ng impluensya ng pamilya Li. Nababahala ako na baka gumanti sila sa iyo. Lalo na't, ikaw pa rin ang dahilan niyan dahil sa akin. Ginoo Su. Iniisip mo ba ako? Wala naman ako niyan. Kahit ano pa man, empleyado kita. Ang boss ay nag-aalala sa empleyado. Normal lang naman iyon, di ba? At hindi ko gustong mag-alala ka dahil sa akin. Ayos na, ayos na. Ayos na, Ginoong Su. Si Libiao, hindi siya ang katapat ko. Ilagay mo lang ang puso mo sa tiyan mo. Walang dapat ikabahala. Ginoong Su. Magsimula na tayong bumalik. Tara na. Chen Fan. Bakit palagi niyang binibigay sa akin ang pakiramdam na parang pamilyar?
Si Chen Fan ba? Yung kuya na nagligtas sa akin noong bata pa ako. Ginoo Su. Narinig ko na kahapon. Muling nanggulo si Li Biao sa'yo. Naayos ni Chen Fan. Totoo ba yun? Totoo. Grabe naman. Mukhang si Chen Fan. Talagang magaling. Kasama ni Li Biao. Pero isa siyang antas ng mandirigma. Madali lang niyang maharap iyon. Jing. Tulungan mo akong imbestigahan ang background ni Chen Fan. Tingnan mo kung saan siya nakatira noong mga 8 taong gulang siya. CJ. Kneel down. Lumuhod ka. Isang grupo ng mga walang silbi. Isang mahirap na bodyguard. Nangangahas na dumumi sa ulo ko. Walang silbi, isang grupo ng mga walang silbi. Li Xiao. Talagang hindi kami walang silbi. Yung si Chen Fan. Talagang may kakaibang kapangyarihan. Sa tingin ko gusto niyang mamatay. Ganito. Ikaw, dalhin mo ang 50,000. Hanapin si Tiger Brother ng Black Tiger Gang. Para papatayin niya si Chen Fan at 3 binti niya. Tungkol naman kay Sumangsu. Balang araw din niya mararating. Pipilitin ko siyang lumuhod at humingi sa akin. Si Li Xiaoying, yung tigre ng Black Tiger Gang. Talagang isang tunay na ikatlong antas na mandirigma. Para sa kanya, si Chen Fan, parang gumagamit ng malaking panggugulo para sa isang manok. Madali lang siyang mapapahina ng 2 binti. Talaga, ayos. Fanje, kakausap ko lang. Narinig ko na, nakuha mo si Li Biao, at ang kanyang mga tauhan ng mga martial artist. Magandang trabaho. Si Li Biao ay palaging mayabang at mapang-api. Dapat na siyang parusahan. Noong una, sinaktan niya ako sa tadyang. Ngayon, nakaganti ka na sa akin. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling magsabi. May isa talagang bagay na kailangan mong tulungan. Ay naku, alam mo ba, kung mayroong mga part-time job na mabilis kumita malapit sa kumpanya natin. May utang pa ako kay Ginoong Su. Gusto kong makabayad agad. Mga part-time job na mabilis kumita. Alaynan, mamigay ng mga pahayagan. O magmaneho sa gabi. Gusto niyo bang magpakuha ng kapalaran? Kung hindi tama, walang bayad. Sigurado, magpakuha ng kapalaran. Kaya ko rin yan. Zhao Gang, pumunta ka at kunin mo ang papel at panulat. Fanje, anong balak mo? Magbenta. Magbasa ng kapalaran sa pag-ibig. Tinataya ang kapalaran, bao. Fanje, kapalaran, ito. Kaya ba ito? Talagang makakakita ng kita. Hindi naman siya dapat ganito ang suot. Maghintay at tingnan. Kapag kumita na ako, kakain tayo ng masarap ngayong gabi. Yung guro, talaga bang kaya mong hulaan ang kapalaran sa pag-ibig? Siyempre, kaya. Kung hindi tama, babayaran ko ng 10 piso. Ilan ang halaga ng kapalaran sa pag-ibig? Depende sa mood, ibigay mo na lang. Guro, 26 na taon na akong single. Pakisuyong tulungan mo akong alamin. Kailan ko makikilala ang aking tunay na pag-ibig? Pagkatapos ng 1 minuto, sa timog silangan ay may isang babaeng nakasuot ng lila na humihingi ng tulong sa iyo. Siya ang iyong kapalaran. Pagkatapos ng 1 minuto. Ang galing naman. Bata, kinuha mo ang aking trabaho. Huwag muna nating pag-usapan. Kahit na ako ay magpa-foreteller ng kalahati ng buhay ko. Hindi ko kayang sabihin iyon ng ganito. Ibig sabihin yan, masyadong mahina ang iyong karunungan. Sukat. Tingnan natin kung epektibo ang master. Kuya Jing, gamitin mo ang telepono para magbilang ng oras. 15, 16, 17, 18, 19, 60. Boss, ikaw. Magandang araw po, sir. Mukhang nawala ang cellphone ko. Pwede bang gamitin ang cellphone mo para tumawag sa kaibigan ko? Pakiusap. CJ. Hello. Mukhang nawala ang cellphone ko. Nanghiram ako ng telepono ng iba para tawagan ka. Salamat sa'yo. Ang bait mo talaga. May partner ka na ba? Wala pa. Bukas tayo. Pwede ba tayong kumain magkasama? Pwede bukas. Bukas magkita tayo, huwag kang mawawala. CJ. Dahan-dahan lang. Bukas, huwag kalimutang magkita. Guro, ang galing mo talaga. Guro. Ako. Guro, maaari mo bang tingnan ito? Lahat ay nakapila. Guro, tulungan mo akong malaman. Kailan ako makakahanap ng kapareha? Guro, nasaan ang aking kapalaran sa pag-ibig? Ito ang akin. Sinasabi mo na ang 10 piso at 20 piso ay hindi sapat. Kung ganito ang mangyayari, kailan kaya ako makakaipon ng 3,080? Tingnan mo,
Ang lalaking iyon ay may kakaibang karisma. Mukhang may malaking mangyayari. Bata. Maaari mo bang tingnan ang kapalaran ng aking apo? Tama ba ang iyong mga hula? Tama ang pagkakaalam. Ginto ng hexagram. Siyang tiyak na makakapagpasaya sa iyo. Walang problema. Ginoo, ang apo mo ay isang tadhana ng pag-iisa. Walang kapareha sa buhay. Ano? Binata, kahit anong pagkain pwede lang kainin. Ngunit huwag basta-basta magsalita. Ang aking binatang Ginoo ay gwapo at kaakit-akit. Paano naman siya magkakaroon ng kakulangan sa pag-ibig? Kung maniniwala ka o hindi. Bata. Pakiusap, sabihin mo sa akin. May pag-asa pa ba ang kapalaran ng aking apo? Meron. Ipasuot sa apo mo. Itong bracelet ng kapalaran. Sa loob ng 3 araw, maibabalik niya ang nobya sa bahay. Talaga. Walang panlilin lang. Huwag kang magbalik ng 10 piso. CJ. Inilabas ni Lolo ang pera. Hindi naman kalaki ang pera, 2,000 lang. Huwag mong maliitin. Kung, yung simbolo mo, talagang epektibo kung ganun. Sige, kakainin kita. Okay. Ingat ka, Ginoo. Pangalawang hula. Umalis ka. Ayaw mamatay. Lahat kayo, umalis. Bata, magaling kang magbilang. Sige, bilangin mo. Kung makikita pa ba natin ang araw bukas? Hindi nyo ba maintindihan ang mga letra? Ako dito, tanging sa kapalaran lang ako nagsusulat. Ito ang Black Teacher ng Black Teacher Gang. Isang martial artist na may ranggong 3rd class. Sinasabi nilang napakalakas niya talaga. Kayang pumatay ng isang ligaw na baka sa isang suntok. May mga armas sila. Baka mas mabuting umalis na tayo. Umalis? Ang pagputol sa kabuhayan ng tao ay parang pagpatay sa kanyang magulang. Mag-ingat, ang pagputol sa kabuhayan ng tao ay parang pagpatay sa kanyang magulang. Pinaalis na nila ang mga tao. Kailangan nating makakuha ng paliwanag. Hinahanap mo si Kuya Huko. Itong sabi, dito sa Los Angeles, ang sinasabi ni Kuya Huko ay batas. Batang ito. Si Lee Daxiao binigyan kami ng pera. Para bilhin ka ng 2 paa. Kung may pakikisama ka, iunat mo ang mga binti ko para mabali ko. Sa isang maliit na bodyguard katulad mo lang, hindi ka karapat dapat makipagkumpetensya kay Lee Daxiao. Sa pagkuha kay Sumangsuy mula sa grupo ni Su. Sa mga walang kwentang tulad ninyo. Batang ito, alam ko na may kakayahan ka. Pero ngayong araw na ito na nandito ka. Sila ang mga elite ng Black Teacher Gang ko. Kakakompute ko lang. May masamang mangyayari sa inyo ngayon. Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila. Sino ang may masamang mangyayari? Ngayon gusto kong makita. Mga kapatid. Sugod. Kapatid, ayusin mo lang ang bayad mo. Patayin mo siya. Batang ito, kung magtatangka kang saktan ang mga kapatid ko sa Black Teacher Gang, ako ang bahala sa'yo ngayon. Batang ito, mukhang nalampasan kita sa tingin ko. Sira na. Gumagalaw na ang itim na tigre. Sino ba talaga itong Chen Fan? Lakas ng isang 2 antas na mandirigma. Wala akong kahit kaunting laban. Hindi mo dapat bastusin ang taong ito mula sa itim na tigre. Mabilis, lahat kayo, tumayo at lumuhod sa akin. Patawad, Ginoong Chen, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nadaya ako ni Libiao. Kaya ko naisipang saktan ka. Ayon sa aking nalalaman, hindi lang si Libiao ang gustong saktan ka. Gusto rin niyang saktan si Sumangsu. Yung hayop na si Libiao, balang araw ay ayusin ko siya. Itim na tigre. Bilang pinuno ng itim na tigre. Ano sa tingin mo ang dapat gawin sa sitwasyong ito ngayon? Ginoong Chen. Pakiusap, palayain mo na. Ang mga kapatid ko sa itim na tigre. Sa hinaharap, kailangan mo kami. Sabihin mo lang, may dala akong 5,000 piso. Sana'y tanggapin mo ito. Dahil sinabi mo, ngayon ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pabalikin mo ang taong nagtanong sa akin kanina. Ibalik mo sila. Tandaan mo, dapat maganda ang inyong asal. Maraming salamat, Ginoo Chen. Dali. Mestro, tulungan mo rin akong kalkulahin ang aking kapalaran sa pag-ibig. CJ. Unahin mo na. Mestro, kalkulahin mo naman ang aking kapalaran sa pag-ibig. Ginoo. Nakuha ko na ang singsing ng kasal. Para kay Ginoo. Pero, itong papel na bracelet,
Talaga bang epektibo? Pagkalipas ng 3 araw, malalaman din niya. Ginoo, ngayong araw ang batang ito ay talagang misteryoso. Sa aking lakas bilang isang ikalimang antas na mandirigma, hindi ko siya maunawaan. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Sinabi mong ang kanyang lakas ay higit pa sa iyo. 10 sa 8 pagkakataon. Sa tingin ko po, kahit na, hindi na mababawi ang kasal ng binata. Ang pamilya namin ang hindi rin namin siya pwedeng siraan. Kung ganito ang sinasabi mo, sa totoo lang parang, yung simbolo na binigay nitong bata, siguradong may silbi. Pero, noong time na masaya ako, nakalimutan ko kunin ang contact details. Huwag mag-alala, Ginoo. Minomonitor ko ang taong ito. Nakasuot siya ng isang bodyguard uniform na custom-made ng Su Group. Siya ang pangulo ng Su Group. Personal na bodyguard ni Su Mangsu. Gusto siyang hanapin. Hindi mahirap. Alaynan, isang maliit na bodyguard. Napaka-misteryoso. Talagang mahirap paniwalaan. Hahaha. Ginoong Su, kalihimlin. May kailangan ba kayo? Ginoong Su, kalihimlin. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Bakit parang nakatingin kayo sa akin? Medyo nakakatakot. Shen Fan, kahapon ka ba kasama si Zhao Gang? Sa ilalim ng building nagtitinda. Halos naging bahagi na tayo ng building. Sa mga kakaibang balita dito sa ibaba. Sabi nila, sa grupo ng mga bodyguard ng Sushai. May isang tunay na Diyos na lumitaw. Sobrang tumpak daw sa usapin ng kasal. Natapos ang usaping pag-ibig. Nagtagumpay sa pag-akyat sa pagka-Diyos. Hindi naman sila nagkakamali. Ngayon ay kasama ko si Ginoong Su. Para masaksihan. Kung talagang kasing kahanga-hanga ito. Sekretarya Lin. Ikaw at ang iyong kasintahan. Nagsimula sa junior high. Naging magkasintahan sa high school. Kahit na may mga hadlang. Ngunit hindi kailanman nagwakas. Isang bihirang kapalaran din ito. Ikaw ang nag-imbestiga sa akin. Kalihim Lin. Kaka-arrive ko lang sa kumpanya ilang araw na. Sobrang dami ng trabaho sa kamay ko. Walang oras para imbestigahan ka. Mukhang ang mga sinasabi sa labas. Na magaling ka sa paghahanap ng soulmate. Totoo namang ganun ka kagaling. Siyempre naman. Maaari mo bang tulungan akong magbasa ng kapalaran? Babayaran kita. Hindi ko makita. Si Ginoong Su, isang workaholic, ay talagang nag-aalala tungkol sa usaping pag-ibig, hahaha. Saan ba ako umaasa ng anumang kapalaran? Gusto ko lang malaman kung ang kapatid kong nagligtas sa akin noong bata ako, ay magkakaroon ba kami ng magandang kinabukasan? Bakit? Bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng kapalaran? Walang galit, Suzong. Gagawin ko na ito para sa iyo, ayos lang ba? Sasagutin ko na ito para sa iyo. Hala, mali yata. Anong nangyayari? Kaya mo bang makuha ang sagot? Chen Fan, anong itsura mo dyan? Sia Oxwehe, ano ang sinasabi mo? Mali yata. Ayon sa aking kakayahan, dapat madali lang para sa kanila ang kanilang kapalaran sa pag-ibig. Bakit ganito? Seguridad. Seguridad. Chen Fan, anong sinasabi mo? Kumusta? Pasensya na, Ginoong Su. Hindi ko mahanap ang iyong kapalaran sa pag-ibig. Chen Fan. Bakit kaya mong hulaan ang kapalaran ng iba? Pero hindi mo mahulaan ang kay Xia Oxu. Mukhang wala kang kakayahan. Sige na. Xia Oxu, hintayin mo ako. Ang kapalaran ni Suzong ay kakaiba. Parang nakatakip ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Ang lahat. Ngunit sa ilalim ng takip, may isang kakaiba at matibay na ugnayan. Na tila itinadhana. Na hindi mababago. Huwag mong isama sa puso mo, Xia Oxu. Si Chen Fan ay nagmamalabis lamang. Anong mga hula-hula? Sa tingin ko, nagbabala kayo lang siya. Jing. Yung sinabihan kitang imbestigahan. Ang background ni Chen Fan. May resulta na ba?
Wala akong nahanap na kapaki-pakinabang na ebidensya. Parang siya ay biglang lumitaw na tao. Ang kanyang record ng tirahan ay lahat walang laman, tanging isang pahiwatig na siya ay lumitaw. 10 buwan na ang nakalipas. Sa isang paliparan malapit sa Kunlun Mountain, na dumating sa Los Angeles sa eroplano. Gulang siyan. Katulad ng lugar kung saan ako nagkaroon ng problema. Baka ito ay isang pagkakataon lang. Oh, tama na. Halos nakalimutan ko na ang mahalagang bagay. Sa makalawa, ay ang 70 na kaarawan ng matandang Ho. Kagagaling lang ng imbitasyon kanina umaga. Ang kaarawan ng pamilya Ho ay sa ibabaw ay isang pagdiriwang. Ngunit sa katotohanan ito ay para sa pagpili ng susunod na kasosyo. Kung sino man ang makakakuha ng pakikipagtulungan na ito, ay parang hawak ang pinakamalaking benepisyo sa susunod na 2 taon. Narinig ko na ang pamilya Lee ay nag-invest ng malaki sa pagkakataong ito, at ang mga kondisyon ng pakikipagtulungan ay napakaakit. Tayo, gusto nating kunin ang pagkakataon mula sa kanila ngayon. Mukhang mahirap, dagdag pa ang ginawa ni Chen Fan kay Li Biao noon. Siguradong gaganti si Li Biao. Tiiyak na gagamitin niya ang pagkakataong ito, para ilagay ka sa alanganin sa harap ng lahat. Walang makakapang-api kay Ginoong Su. Nandito ako. Walang makakapang-api kay Ginoong Su. Pero hindi ako tumutulong ng walang kapalit. Kailangan ko lang ang halagang ito. 5,000. 50. Chen Fan, talagang malaki ang hinihingi mo ah. Ang pamilya Lee ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Lucheng. Ang industriya ay nasa both itim at puti. Kahit ibigay pa nila sa'yo ang 5,000, kaya mong harapin. Basta't maibigay lang ang pera ng maayos. Kung paano ko gagawin ang operasyon. Hindi na kayo kailangang mag-alala. Sa 5,000 ito, matutulungan ko ng bayaran si Sumangsu. Malaya na ako. Sige na, Jingjing. Ano mang mangyari? Dapat tayong pumunta sa kaarawan ng pamilya Ho. Kailangan tayong pumunta. Maghanda ka na ng kontrata. CJ, pumunta tayo sa kaarawan kasama si Chen Fan sa makalawa. CJ, ihanda mo rin ng isang suit si Chen Fan. Dad. Paano ka nag-aaksaya ng oras sa labas? Wala akong pakialam sa iyo. Sa salu-salo ni Ginoong Ho. Kailangan ng pamilya Lee na makipag-ugnayan sa kanya. Huwag na huwag hayaan na makipagtulungan ang pamilya Su at pamilya Ho. Tatay, huwag kang mag-alala. Noong nakaraan, hindi ko nasaktan si Chen Fan na iyon. Ngayon, naghanda ako ng mga tao para mag-set up ng ambush sa daan. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako basta sasaktan si Chen Fan. Gusto ko pang padalhan si Sumangsu ng problema. Para hindi siya makarating sa oras sa bahay ni Ho. Bakit ang tagal ni Chen Fan? Magpapalit lang naman ng suite. Kailangan pa bang matagal? Si Chen Fan ay katulad ng kuya ko noong bata pa siya. Talagang may pagkakahawig sila. Nakasuot si Chen Fan. Mukhang tao, pero parang aso. Ano ba, Su, naakit ka ba sa akin? Wala naman. Natatakot lang ako na baka hindi bagay sa iyo ang suit na yan. Baka mapahiya tayo sa Su Corporation. Huwag kang mag-alala, Su. Bibigyan ko lang ng karangalan ang tao. Hindi ko siya mapapahiya. Chen Fan, kung si Li Biao ngayon ay sadyang nagpapahirap, gagawin natin ang lahat para mapigilan. Ang mahalaga ay makuha natin ang pakikipagtulungan sa Hao family. Huwag lang magpadala sa isang sandaling emosyon na masira ang malaking plano ni Xiaoxu. Mag-alala ka. Siguradong makukuha ko ang pakikipagtulungan para sa grupo. Kung mga ha si Li Biao, tiyak na hindi ko siya palalampasin. Sige, umalis na tayo. Kung may kailangan si Li Xiao. Kapag nakarating ako sa pamilya Ho, magkikita tayo at pag-usapan ito. Su Mangsu. Natatakot akong hindi ka makararating sa pamilya Ho. Li Xiao. Anong ibig sabihin ng sinasabi mo? Ay naku, kung mamamatay ka na rin lang. Hayaan kitang mamatay ng malinaw. May tao na akong pinuntahan. Nilagyan ko ng bomba sa ilalim ng sasakyan mo. Sa 10 segundo, pupuksa ang bomba. Li Biao, sobrang baliw ka. Su Mangsu, dahil hindi mo kayang maging babae ko. Kailangan kitang pawalain sa mundong ito, magpakailanman. Chen Fan, huminto ka. Bumaba na tayo agad. Nagtago si Li Biao ng bomba sa sasakyan. 10 segundo na lang bago sumabog. Pangkaraniwang eksplosibo lang ito. Huwag mag-alala, Ginoong Su. Ihuhulog ko na ang mga eksplosibo mula sa sasakyan.
Kumusta? Ayan, naayos na ito. Chen Fan. Sino ka ba talaga? Kaya mong kumuha ng bagay sa ere. Su Mangsu. Hindi ka pa rin patay. Li Xiao. Hindi ako matitinag ng mga pangit mong paraan. Pero Li Xiao, ang iyong mga ginawa ay aking ibabalik isa-isa. Talaga ba, Chen Fan? Ikaw ang Su Mangsu. Isang maliit na bodyguard sa paligid. Nangangahas ka pang magbanta sa akin. Halika, lahat, tingnan niyo ito. Tingnan niyo kung gaano katatag ang bodyguard ni Su. Sa teritoryo ng pamilya Ho, sinumang magbanta sa akin. Li Biao, huwag kang magbitiw ng mapanirang salita. Sino ang magtatangkang maging ingay sa kasiyahan ng pamilya Ho? Lolo Ho. Siya yun. Siya ay isang maliit na bodyguard na pumasok ng basta-basta sa kasiyahan ng pamilya Ho, hindi lang iyon. Nagmamalaki pang nagbanta sa akin sa harap ng lahat. Ay, sobrang nakakahiya ito para sa pamilya Ho. Hindi nila ako pinapansin. Hindi ganyan si Ginoong Ho. Hindi ganyan si Ginoong Ho. Bata, naka-offend ka sa pamilya ng Ho. Maghintay ka na lang sa kamatayan. Bata, nagkita na ba tayo? Nagtinda ako ng kapalaran sa tabi ng kalsada dati. Salamat sa iyong pag-aalaga. Kaya pala mukhang pamilyar ka. Ikaw pala yung nagbigay ng payo sa aking apo tungkol sa pag-ibig. Guro Chen, hahaha. Ay, Ginoong Hu. Huwag kang padaya sa kanya. Siya si Su Mangsu, isang masamang bodyguard sa tabi niya. Ano ang tinutukoy na kapalaran? Para sa akin, parang walang katotohanan iyon. Kailangan ng ebidensya sa sinasabi ni Li Xiao. Ang kakayahan ni Guro Chen ay aking nasaksihan. Guro Chen, sabi mo dati na ang aking apo ay may tadhana ng pag-iisa. Ayon sa sinabi mo, pinader ko siya ng iyong ibinigay na bracelet ng kapalaran. Ngunit 3 araw na ang lumipas. Bakit? Matagal nang hindi umuuwi ang apo ko na may kasintahan. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ngayon, darating ang apo mo kasama ang kanyang kasintahan. Tama na, Chen Fan. Huwag kang magpanggap dito. Kung talagang may kakayahan ka, dapat ay willing kang maging Su Mangsu. Isang bodyguard sa paligid. Ano ba talaga ang nangyayari kay Chen Fan? Yung suot mong bracelet para sa swerte sa pag-ibig. Totoo bang epektibo? Boss Su, huwag mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sige na. Kailan pa tayo maghihintay? Nandyan pa rin ang pagtanggi mo. Gusto kong makita si Major Ho. Kung makakapunta siya kasama ang girlfriend niya. Kung totoo ang sinasabi mo. Bababa ako at magpapakumbaba sa harap mo at humingi ng tawad. Kung kabaliktaran naman, kailangan mong dumaan sa ilalim ng aking hita. CJ. Ngunit hindi dapat masyadong tiwala si Li Xiao sa kanyang sinasabi. Lolo. Nandito na ako. Ay naku, apo. Pasensya na. Nahuli ako. Maghanda ka na, Li Xiao, para mag-sorry. Paano mangyayari yon? Ang babaeng ito ay mukhang napaka-ordinaryo. Paano siya magiging girlfriend ni Huda? Sanggol, hindi ka pa ba magpapaalam kay Guru Chen? Ito ang iyong bracelet ng kapalaran, na ibinigay ni Guru Chen. Oh. Nagsasagawa ako ng paggalang kay Guru Chen. Maraming salamat sa bracelet ng kapalaran na ibinigay ni Master Chen, na nagbigay daan sa akin para makilala si Su King. Napakabait na dalaga. Apo, ang ibig mong sabihin ay siya ang girlfriend mo. Lolo, siya si Su King. Siya ang girlfriend ko. Kamusta, Lolo? Ayos, talagang maganda ang dalaga. Master Chen, kailangan naming magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo ang pamilyang Huo, siguradong mawawalan na ng lahi. Naku, huwag kang mag-alala, Ginoong Huo. Hindi ito possible. Ang babaeng ito ay napakakaraniwan. Paano naman magiging kaibigan ni Huo ang babae? Li Biao, anong sinasabi mong kalokohan? Hudak Xiao, huwag mo akong maliitin ha. Basta natatakot lang ako na mapaniwala ka nitong si Chen Fan na mandaraya. Na baka magaya ka niya. Sa totoo lang, may ugnayan na kayo ni Su King. At baka si Chen Fan lang ang nakaisip niya nang hindi sinasadya. Baka nagkamali lang siya ng hula. Palakas sa ilalim ng balon. Kung hindi dahil sa bracelet ng kapalaran ni Ginoong Chen, hindi ko sana matutulungan si Su King. Paano ko pa makikilala ang napakabait na dalagang ito? Ayos. Mula sa araw na ito, si Ginoong Chen ay magiging espesyal na bisita ng pamilya Ho. Sino mang maninira kay Ginoong Chen, hindi siya welcome sa pamilya Ho. Li Xiao, sinabi mo kanina na kung talagang magagawa ni Chen Fan, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Ngayon, nandyan na ang katotohanan. Li Xiao, hindi ka naman tatanggi, di ba? Ayos, Chen Fan. Sa pagkakataong ito, swerte ka, aamin ako. Pasensya na, nagkamali ako. Su Mangsu, nagkamali ako.
Ngayon nanalo ka na. Kontento ka na, di ba? Pero sa pakikipagtulungan namin sa Ho family. Talagang pinaghandaan namin ito ng mabuti. Hindi talaga kayo makakatapat ng Su family. Kailangan makipagtulungan ni Li Xiao kay Ho. Sa pamamagitan ng mga kondisyon ng kooperasyon. Hindi ito gaya ng dati nating relasyon. Ginoo Ho, ito ang mga kondisyong ibinibigay namin mula sa Su pamilya. Para sa pakikipagtulungan. Haha. Kumusta si Sumangsu? Nabigla ka ba? Sinasabi ko, Ginoong Ho. Hindi nga talaga ito pinapansin. Yung bagay na hawak mo. Sa buong Presidency. Tanging ang pamilya Li lamang ang makakapag-partner sa pamilya Ho. Salamat kay Ginoong Su sa tulong ni Ginoong Chen ngayon. Hindi lamang natagpuan ng apo ko ang magandang kapalaran, kundi na ipakita rin niya sa akin ang katotohanan. Sino ba ang karapat dapat makipagtulungan? Ito si Hu Laoye. Haha. Ito ang kasunduan ng aming dalawang pamilya. Ang galing. Salamat sa tiwala ni Hu Laoye. Matandang tao. Ito ang mga kondisyon na inilabas ng pamilya namin, Li. Hindi mas mabuti kaysa sa pamilya Su. Bakit hindi kami makikipagtulungan? Li Xiao, mag-ingat ka sa mga salita mo. Mula ngayon, hindi na posible na makipagtulungan ang pamilya Ho sa pamilya Li. Tawagin ng tao, pakisama si Li Xiao palabas. Su Mangsu, hintayin mo si Chen Fan. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Ginoong Chen, ito ay kaunting pasalubong mula sa akin. Mangyaring tanggapin ito. Ginoong Hu. Nabigyan niyo na ako ng bayad sa divinasyon. Ay, Ginoong Chen, ang mga payo mo sa pamilya kong Hu. Para sa amin, ay isang napakahalagang yaman. Itong 3 milyong. Kailangan mong tanggapin ito. Ginoo Hu. Kaya naman, pasensya na po, tatanggapin ko na. Hahaha. Chen Fan. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami sa Su Group. Maaaring makipagtulungan sa pamilya Ho. Ngunit, ngayon mayaman ka na. Makatutulong na akong bayaran ang utang. Tama ba? Naghahanda na bang umalis? Sa Su Group, sa panahong ito, ang pulang linya ay hindi kailanman lumitaw. Marahil ang aking kapalaran sa pag-ibig. Matagal nang umalis. Kung ganito nga, dapat na rin akong umalis. CJ, kung gusto mong umalis, hindi na kita pipigilan. Bukas, ipapadala ko na lang sa accounting ng kumpanya. Ibigay mo ang pinakabagong sahod mo. Ay settle mo na. Hindi ba? Si Sumangsu ay ang aking kapalaran. Ay naku. Chen Fan, anong ginagawa mo? Ginoong Su, yung sinabi kanina, ay biro lamang. Ang utang ay madali, kung mababayaran. Ngunit, sa pagsunod kay Ginoong Su, sa panahong ito, mukhang okay naman, hindi na aalis. Ikaw, sinasabi mo ba talaga, gusto mo bang manatili? Si Ginoong Su ay ayaw talagang umalis, kaya't manatili na lang tayo. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa nagmamaneho? Bumalik tayo sa kumpanya. CJ, pakiusap, Ginoong Su. Paano ako magkakaroon ng ganitong walang kwentang anak? Pinapagawa ko sa iyo na ayusin ito. Su Mangsu, hindi mo ito naayos, at nagalit ka pa sa pamilyang Ho. Tatay, hindi ito dahil sa wala akong kakayahan. Kung may dapat sisihin, yung katabing bodyguard, yung taong iyon, hindi lang magaling sa laban, pinag-uusig pa rin siya ng Ho family, para maging panauhin sa harap. Dahil lang sa kanya, ang Ho family, kaya nakipagtulungan kay Sushai. Isang bodyguard. Anong alon ang kaya niyang itaas? Sino ang magtatangkang sumagasa sa amin, ang Li family? Kahit na may suporta ang pamilya Ho, kailangan pa rin niyang mamatay. Ginoong Feng, mamaya dalhin mo ang tao, para ayusin ang batang iyon. Huwag mag-alala, Panginoon ng tahanan. Kamakailan lang, ako ay nakapagtagumpay sa 4 na antas ng mandirigma. Natalo ang batang iyon. Maaari mong sabihin na napakadali nito. Chen Fan, hindi ko akalain na mayroon ka pang ilang kakayahan na makakatulong kay Su, na makuha ang pakikipagtulungan ng Ho. Maliit na bagay lang. Sa pagkakataong ito sa pakikipagtulungan sa Ho, dapat tayong maging maingat, hindi tayo dapat magkamali. Alaynan, babantayan ko ito ng personal. Oh, Li Xiao. May dala kang personal, para maghiganti. Bakit isa lang ang dala mo? Hindi pa nga sapat para sa akin ang ipasok sa ngipin ko. Chen Fan. Kayo, sa bawat pagkakataon,
Lagi ninyong sinisira ang magandang bagay para sa Lee family. Ngayon, kailangan talagang ayusin ang utang na ito. Sino ba ito? Si Chiu Feng. Isang ika-4 na antas na mandirigma. Sa buong luyang. Bilang na bilang ang makakatanggap ng 3 atake ni Chiu Feng. Makatiyak ako. Sa araw na ito sa susunod na taon, ay ang iyong anibersaryo ng kamatayan. Su Mangsu. Hintayin mo ang ayusin ni Uncle Feng si Chen Fan. Saka kita sasamahan. Para mag-enjoy. Hahaha. Chen Fan. Mag-ingat ka. Si Lao Feng ay mula sa pamilya Li. Matagal nang naglilingkod bilang tagapag-alaga. Malakas ang kakayahan. Isang martial artist na pang-4 na ranggo. Sa akin. Mas mababa pa sa basura. Isang bastos na bata. Naghahanap ka ng kamatayan. Umalis ka. Magaling ka. Anong lakas meron ka? Na kayang itaboy ako ng isang sipa. Hindi ka pa karapat-dapat malaman. Lumapit ka. Lumuhod ka. Paano ito posible? Noong huli sa bahay ng Hugh, binigyan na ng pagkakataon si Lee. Hindi pinahalagahan ni Lee, at naglakas loob pang makipag-ugnayan sa akin. Wala nang dahilan, para mabuhay. Ay. Master Chen. Ay naku, hindi. Lolo Fan, pasensya na. Ako ang nagkamali, hindi ko nakita kung sino ka. Hindi na ako gagawin pa ulit, na magpapasikat sa iyo at kay General Su. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Ay, Chen Fan, huwag kang padalos-dalos. Si Li Biao ay nag-iisang anak ng pamilyang Li. Kung papatayin mo siya, tiyak na, maghihiganti ang pamilyang Li. Sa oras na iyon ang grupo, nakakatakot. Dahil sinabi na ni Ginoong Su, kaya't ikaw ay magiging inutil. Sa 2 binti. At huwag kalimutan ang iyong amo. Salamat, Ginoong Chen. Aalis na kami ngayon. Tapos na. Chen Fan. Talagang magaling ka. Si Lao Feng na ito ay isang mandirigmang may ika-4 na ranggo. Pero kahit isang palo mo lang, hindi niya matanggap. Sa mundong ito, mukhang wala ng iba na makakatapat sa akin. Nagmamayabang, pinuri kita ng kaunti, at nagmamalaki ka na. Chen Fan, sa pagkakataong ito, kailangan ko pang pasalamatan ka. Kung hindi ikaw, ako at si Jingjing, ay delikado na sana. Ginoo Su, walang anuman. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Na mapahiya, sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng sobra. 5,000 piso na bonus. Xiaoxu, ganito mo siyang inaalagaan. Araw-araw akong nagpapuyat para sa'yo. Isang buwan, ay 1,000 piso lang. Hintayin mo itong pagkakataon na ito. Tungkol sa pamilya ng Hugh. Meron ka ring natanggap, puno. Naipadala na ang binata sa ospital. Sabi ng doktor ang binata ay malubhang na sugatan. Mukhang hindi na makakatayo muli. Chen Fan. Hindi siya mangahas na saktan. Ang nag-iisang anak ng pamilya Li. Tiyak na siya ay mamuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Pangulo ng pamilya. Huwag magpadalos-dalos. Nakipaglaban ako kay Chen Fan. Isang sipa niya ang sumira sa akin. Sa ugat ng kanang braso ko. Sa lakas niya. Isang ika-5 antas na mandirigma. Ika-5 antas. Kahit na ika-5 antas, ano naman? Sino ang may lakas ng loob namang istorbo sa pamilya Li? Kahit na may suporta ang pamilya Ho. Tiyak na ipapabayad ko siya. Sa kanyang mga pagkakamali. 3 araw mula ngayon, ang aking hipag. Si Tang Xiaolin ay darating sa Elcheng. Sa oras na iyon, pakiusap, tulungan mo siya. Naalisin si Chen Fan. Puno ng pamilya. Sinasabi mo ba? Siyang Master Tang Xiaolin. Sa kanyang lakas, kaya niyang labanan ang isang tao. 3 tao. Na mga mandirigma ng ika-5 antas. Sa oras na iyon, huwag mong sabihing isang Chen Fan. Kahit na ang pamilya Ho ay nagprotekta sa kanya. Mahirap na makakaiwas sa kamatayan. Tama. Pagdating ni Xiaolin, hindi lang nila gustong patayin si Chen Fan. Gusto rin nilang wasakin ang pamilya ng Su. At magdulot ng pagkawasak. Xiaoxu. Hala na. Kinuha ng Zhao ang mga kalakal natin. Hindi pa rin nagbabayad ng utang. At anong sinasabi pa nila? Kung gusto ng bayad, hayaan si Chen Fan at ang iba pa. Nakunin ito ng personal. Simula nang kami ay makipagtulungan sa pamilya Ho. Ang pamilya Zhao ay mabilis na lumipat sa pamilya Li. Sa pagkakataong ito, syempre sila ay nagmamatigas kay Chen Fan. Xiaoxu, baka dapat hayaan na si Chen Fan. Magaling siya sa dami ng tao ng Zhao. Hindi siya dapat masaktan. Kung kaya nilang gawin ito, gamitin ang pera pangutang bilang panlilin lang. Syempre, handa na tayo ng maayos sa lahat ng detalye. Anong gagawin natin? Ngayon, malapit na tayong makipagtulungan sa kumpanya ng Ho.
Sa pamilya Zhao, may utang na pera na 500,000. Mahalaga ito para sa atin. Sige, bumaba ka na. Mag-iisip ako ng paraan. Pagkatapos ng araw na iyon, nagpakita si Sumangsu, isang beses sa pulang linya. Mula noon, hindi na siya nagpakita muli. Bakit nga ba ganito? Ah! Chen Fan. Pwede bang tumitig habang naglalakad? Ngayon pa ba ang oras para maglibot-libot? May oras ka pang maglakwat sa... Ha! Si Ginoong Su ay halos napagod na sa mga bagay ng pamilya Zhao para protektahan ka. Halos mabaliw na siya. Dahil dito. Protektahan ako. Anong nangyari? Nga. Ang pamilya Li at pamilya Zhao ay sinadyang nagkaisa. Hindi nila ibinabayad ang halaga ng mga kalakal sa atin. Sabi pa nila, kung gusto mo iyon, na 50 milyon na halaga, kailangan mong kunin ito ng personal. Hindi ba't gusto lang nating makuha ang halaga? Kaya't ako na lang ang pupunta. Pumunta ka. Sadyang sila naghanda ng bitag. Ngayon ay naghihintay lang sila, na ikaw ay pumunta, at tiyak na mamamatay ka. Sabihin mo kay Ginoong Su, na hintayin niya, na makuha ko ang dobleng-dobleng ang premyong 50,000. Xiaoxu. Naku, hindi na pwede. Si Chen Fan mismo ang pumunta. Pumunta sa Zhao para humingi ng pera. Sabi pa niya, hintayin niya na bumalik ang pera. Dobleng-dobleng ang premyo. Anong ginagawa? Iayos mo na ang sasakyan. Pupunta ako sa bahay ni Zhao. Tatay, narinig ko na si Lao Feng mula sa Li family. Hindi raw kayang talunin si Chen Fan. Para sa Li family, makikisawsaw si Chen Fan. Feng nakikipagtulungan tayo sa pamilya Li. Dahil sa likod niya, ang mga yaman ng pamilya Tang sa kabisera. Nakausap ko na si Tang Xiaolin. Darating na siya. Basta makapasok tayo. Sa linya ng pamilya Tang, huwag nang pag-usapan ang Los Angeles. Pati na ang buong merkado sa Hilagang China ay sa pamilya Zhao. Pamilya Tang. Iyan ang pinakamalaking pamilya sa Beijing. Pangunahing pamilya. Kung makipag-ugnayan tayo sa kanila, tiyak na aabot tayo sa rurok ng tagumpay. O kaya imalayo ang iyong pananaw, tatay. Ay. Ha. 0000. Leader ng Zhao. Ako si Su. Si Chen Fan mula sa grupo. Dumarating upang magbayad ng utang. Ikaw si Chen Fan. Ang pangulo ng pamilya Li. Sabi ni Li Baihong. Basta maalis ka lang. Huwag nang pag-usapan pa ang bayad. Kahit ang buong grupo ng Su ay sa aming Zhao pamilya. Kung ganito ang sinasabi, puno ng Zhao ay hindi na magbabayad ng utang. Ano kung hindi nagbayad? Ito ang teritoryo ng Zhao. Kahit gaano ka, kagaling. Huwag mong asahang makakakuha ka ng kahit isang sentimo. Akala mo ba madali lang ang mangutang sa akin? Karapat-dapat ka ba? Gusto mong umiwas sa utang? Kayo ba ng pamilya Zhao ay karapat-dapat? E paano kung isama ako? Pamilya Tang ng kabisera. Ikaw na si Chen Fan. Isang simpleng bodyguard. Maging matapang ka pa. Sinaktan ang pamangkin kong si Li Biao, at pinutulan ng kamay at paa. Mukhang nawawalan ka na ng pasensya. CJ. Sandali. Chen Fan. Ayos ka lang ba? Ginoong Su. Kalihim Li. Bakit kayo nandito? Ngayon, ito ay tungkol sa pamilya Zhao at pamilya Li na nagtutulungan. Narinig ko kay Jingjing na nag-isa ka lang. Natatakot akong mapahamak ka. Ginoong Su. Napakaganda. Kaya pala, yung pamangkin kong si Li Biao, maganda ang pakikitungo sa'yo. Pag natapos ko na si Chen Fan, may oras tayo para mag-usap. Mag-usap tayo ng maayos. Ikaw, bastos at walang hiya. Kahit na ikaw ay galing sa pamilya ng Tang sa Beijing, hindi kita papayagang gawin kay Chen Fan. Sa oras na ito, saan ka nakakita ng babae na humaharang sa daan ng lalaki? Mga simpleng trick lang. Hindi ko akalain na ikaw may ilang kakayahan pa. Saktong-sakto, matagal na akong hindi nakakagalaw. Ngayon, ikaw ang magiging pagsasanay ko. Pero ito ay parang itlog na tumama sa bato. Sobrang yabang. Tagapagtanggol.
Paano ito posible? Si Tang Xiao ay isang henyo sa kabisera. Paano siya matatalo ng isang maliit na gwardiya? Sino ka ba talaga? Hindi ka karapat-dapat malaman. Simula ngayon, kapag ikaw ay muling pumasok sa lungsod ng Luo, papaalisin ko kayo mula sa kabisera. Salamat, guro, sa awa. Sundin ang mga aral ng guro. Aalis na ako ngayon. Ay, bunso, hintayin mo ako ah. Puno ng Zhao. Mukhang naglaan ka ng panahon para makahanap ng katulong. Hindi naman ganun kahusay. Chen Tianxi. Ako ang nagkamali na hindi nakilala ang tunay na tao. Nakinig ako sa panghihikayat ni Li Baihong, kaya nakipaglaban ako sa inyo. Huwag na pong alalahanin ang nakaraan namin. Patawarin niyo po kami. Hayaan na nating makaligtas ang Zhao family. Ginoo Su. Noon kasi, hiningi namin ang utang ninyo. Hindi lang namin nabayaran ng buo, kundi handa pa kaming magbigay ng higit sa Su Corporation. 10 milyon. Pakiusap, tulungan ninyo kaming magmamakaawa. Palayain niyo na kami. Tama. Chen Fan. Dahil kung handa silang magbayad ng utang, handa rin silang magbigay pa ng 100,000. Kaya. Tapos na ang usapan na ito. Sabi ni Ginoo Su kung ano ang gagawin. Kaya gawin natin kung ano ang sinabi niya. Maraming salamat, Ginoo Chen. Maraming salamat, Ginoo Su, sa paghingi ng pabor. Umalis na kayo agad. Ginoo Su. Ito po, ingatan ninyo. Halika, Ginoo Su. Maraming tama lang. Chen Fan. Salamat sa iyo. Walang anuman. Tandaan mong doblehin ang sahod ko. Tara na. Ingat ka, Ginoong Su. Ingat ka, Ginoong Chen. Wag na, salamat. Tandaan mong doblehin ang sweldo ko. Tara na. Ingat ka, Ginoong Su. Ingat ka, Ginoong Chen. Ay naku. Hindi ko akalain na si Chen Fan. May kakayahan pa rin pala. Kahit ang pamilya Tang sa kabisera, si Tang Xiaolin, ay hindi niya katapat. Hoy! Lolo, ano ang kailangan mo sa akin? Manxu, yung inihanda ko sa iyo dati. Pinaibig na nakilala. Nakita mo na ba? May nakita ka bang kaaya-aya? Medyo abala ako sa trabaho lately. Wala pa akong oras makipagkita. Ikaw talaga. Ngayong gabi, Lolo, may isang matandang kaibigan. Bumisita ka sa bahay. Bumalik ka ng maaga mula sa trabaho. Pumunta ka rito para kumain. Opo, Lolo. Babalik ako ng maaga. Seoksu. Nanghihikbi na naman ang lolo mo tungkol sa iyong kasal. Mukhang nagmamadali siyang gusto akong makasama niya sa isang hapunan. Chen Fan. Pwede mo bang gampanan na boyfriend ko? Ay nako, Ginoong Su. Hindi ito maganda. Chen Fan. Hindi ka pa rin sumasang-ayon. Alam mo ba na maraming humahabol kay Xiaoxu mula rito hanggang sa kabisera? Kaya ibibigay ko sa iyo 2 milyon. Tama ka talaga, Ginoong Su. Jing. Sige, sumakay ka ng taxi. Bumalik ka na sa opisina. Babalik kami ni Chen Fan. Sabay na kami. Tara na, tara na. Nasa Beijing ako. Hindi naman ako nasaktan ng ganito. Kapatid na lalaki. Kung hindi, pakiusapan mo ang biyanan ko na kumilos. Hindi pwede. Itong bagay na ito. Kung malaman ito ng tatay ko, na sa Los Angeles ako, na pinagbubugbog ako, mas lalo akong bababoy nila. Itong bagay na ito, ako na lang ang bahala na mag-ayos. Chen Fan, maghintay ka lang sa akin. At si Sumangsu rin. Sa huli, papaglingkuran kita. Lolo Qin, mula nang lumipat kayo sa Linchi City, matagal na rin tayong hindi nagkita. Pati ang apo mo ay ganoon din. Matangkad at kaakit-akit. Napakamaangas ah. Hahaha. Sandali lang. Bumalik na si Xiaoxi sa bahay. Hayaan mong mag-usap ang dalawang bata. Magkaroon ng magandang pag-uusap. Mas makilala pa nila ang isa't isa. Sobra naman ang papuri mo, Laosu. Matagal ko nang narinig. Tungkol kay Xiaoxi. Siya ang pinakamagandang babae sa Lucheng. Si Zilong ko. Kung makakasama niya si Xiaoxi, napakalaking karangalan iyon para sa pamilya Qin. Sa nakaraang buhay,
Yan ang biyayang natamo mo. Sakin pamilya mo. Salin Saurin. Sikat na sikat. Kung Siksaya Oksu. Talagang ikakasal na. Sakin pamilya mo. Ako naman ang supamilya. Lolo. Nandito na ako. Tatay Su. Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi kanina na Siksaya Oksu ay walang gusto? Sadyang inanyayahan tayo para magkita. Ang batang ito ay nakasuot ng uniforme ng aming sugroup na bodyguard. Personal na bodyguard ni Xiaoxu. Huwag kang magulo. Agad na ipahinga mo ang iyong bodyguard. Lolo, hindi ako nagbibiro. Ito naman, si Chen Fan, ang boyfriend ko. Kababuyan, talagang kababuyan. Bilang presidente ng sugroup, paano mo magagawa na kasama mo ang iyong bodyguard? Agad mong tawagan ako. Dito ka na umupo. Lolo, anong panahon na ngayon? Kung sino ang gusto ko, sasamahan ko kung sino ang gusto ko. Lumabas na naman ang pulang linya. Talaga namang si Sumangsu, ang aking kapalaran. Umupo. Ginoong Su. Hindi ba? Ito ang sinseridad ng supamilya. Sa pag-aasawa. Hindi mo ba ito? Ginagawang biro ang pamilya Qin. Zilong. Tayo na. Lolo. Anong nangyari sa iyo, Lolo? Tumawag ka ng doktor. Bilisan. Bilisan mong tawagin ang doktor. Ginoong Su. Ginoong Qin. Ito ay acute myocardial infarction. Napakaseryoso ng sitwasyon. Kailangang kagamitan. Dapat dalhin sa ospital. Pero, mukhang hindi nakakayanin ang oras. Kung ang lolo ko. Ngayon ay may masamang balita. Kung may masamang nangyari, kayo, Su family. At ikaw, hindi kayo makakatakas sa pananagutan. Mali ito. Mag-alala ka. Tatawag na ako ng ambulansya. Xiaoxu. Kailangan mong mailigtas. Lolo Qin mo. Galit ng pamilya Qin. Pamilya Su natin. Hindi ko na kaya. Subukan ko. Subukan mo. Isang bodyguard. Baka pang ang mga has magsalita ng ganito. Ano ka ba? Umalis ka na rito. Chen Fan. Walang ganito rito. Wala kang karapatang magsalita. Chen Fan. Si Yu Chi. Li ay isang nangungunang doktor sa emergency sa lungsod ng Luo. Hindi niya kayang iligtas ito. Huwag ka nang makialam. Kung hindi dahil sa insidenteng ito, magiging mahirap ito para kay Ginoong Su. Wala akong pakialam. Ngayon, hayaan mo akong subukan. Marahil may pag-asa pa. Kung hindi mo ako papayagan na subukan, makaari ka nang maghanda para sa huli. CJ, pinapayagan kitang subukan. Pero ang lolo ko ngayon, kung sakaling may maliman, ipapaalam ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, kakain ka hanggang sa dulo. Batang lalaki. Si Ginoong Qin, ito po ay acute myocardial infarction. Huwag kang gumalaw. Tumahimik ka. Ito ay sa sinaunang medisina. Gintong punto ng kamay. Hindi ko akalain na marunong ka ng sinaunang medisina. Sinaunang medisina. Ayos lang. Malawak at malalim ang sinaunang medisina. Ang guro ko dati ay may kaunting kaalaman lamang. Kung talagang naunawaan ang sinaunang medisina, maaaring buhayin ang patay. Hindi ko akalain na ngayon. Kaya pala dito, nakikita ang sinaunang medisina. Ayos na. Okay na ito. Lolo. Kamusta ka, Lolo? Parang ganito. Nakatulog ako. Mas matibay na ang katawan ko, kumpara sa dati. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Ginoong Qin, wala akong kakayahang gawin iyon. Si Ginoong Chen ang nagligtas sa iyo. Hindi ko akalain na may ganitong lakas ang kaibigan. Noong nakaraan, may mga nagawa akong pagkakamali. Pasensya na po. Hinihiling ko sa inyo na huwag magalit. Maraming salamat, Ginoong Chen. Sa inyong tulong, noong nakaraan, may mga nagawa akong pagkakamali. Hinihiling ko na sana inyong maunawaan. Maliit na bagay. Ako rin ay. Ayaw lang na mahirapan si Ginoong Su. Hindi naman. Ang mga nakaraang bagay ay kalimutan na. Huwag nang maulit. Salamat sa tulong mo, Ginoong Chen. Narito ang 5 milyon. Salamat sa iyo sa pagtulong sa aking lolo. Sa hinaharap. Kung mayroong anumang kailangan mula sa pamilya Qin, kami sa pamilya Qin, ay tiyak na hindi magdadalawang isip. Ginoong Su, congratulations. Dahil si Xiaoxu ay may taong gusto na. Kaya kami ni Zilong, hindi na makikialam. Saan naman? Ngayon. Pasensya na sa iyo, Old Su. Noong una, pareho tayong nagkamali. Itong si Master Chen, talagang kahanga-hanga. Ang sakit ko, maging ang mga manggagamot sa Beijing, ay nahirapang gamutin. Siya ay makakayang ganap na alisin ang kanyang lakas. Hindi ka pani-paniwala. Ang ganitong tao, dapat mo talagang pahalagahan. Siyempre.
Tayo ng lolo ko. Sige, aalis na ako. Sasama ako sa'yo. Bakit? Naakit ka ba sa akin? Wala naman eh. Kasi sa tingin ko, napakagaling mo. Ang gwapo mo pa. Malakas pa. Marunong pa sa medisina. Sino ka ba talaga? Ako. Ay tao mo. Wala na si Lolo. Huwag masyadong seryoso. Maaari nang malaman mula sa pulang linya. Su Mangsu ay ang aking pag-ibig. Pero, sobrang ikli ng panahon. Hindi makapagpuputol. Kaya hindi makamit ang pagiging Diyos. Bakit lumitaw ang pulang linya? Hindi pa rin maintindihan. Ginoong Chen, ako'y nagkamali sa hindi pagkilala sa iyo. Pasensya na sa aking mga pagkukulang. Huwag mo nang isama sa isip yan. Walang anuman. Ngayon, sang-ayon ka ba na maging boyfriend ko siya? Sang-ayon, sang-ayon. Ang paningin mo, mas maganda pa kaysa kay Lolo. Kain na ng gulay. Dalawang matanda. Paglabas nila mamaya, si Su Mangsu, ako na ang bahala. Tungkol kay Chen Fan, diretso mo na siyang patayin. Kapatid na lalaki, itong dalawang ito, kaya ba nilang talunin si Chen Fan? Sobrang kakaiba talaga. Huwag kang mag-alala, Ginoong Li. Kami dalawa, pareho silang nasa rurok ng ika-6 na antas. Ang lakas ng mga mandirigma, kahit na hindi natin. Kayang talunin siya. Nandyan din ang ating Dragon Master sa King Longmen. Sakto lang na nasa Luocheng siya. Pagdating ng oras, hayaan siyang kumilos. Yung batang iyon, tiyak na mamamatay. Nye. Sige na, Lolo. Bumalik ka na agad. Malakas ang hangin sa labas. Kami ni Chen Fan, babalik na sa kumpanya. Sige na, kayo nyo. Mag-ingat kayo sa kumpanya. Magtulungan kayo. Master Chen, may problema ba si Xia Oxu? Sabihin mo agad sa akin, para maturuan ko siya ng maayos. Lolo, bakit mo siya tinutulungan magsalita? CJ. Hindi na magsasalita si Lolo. Uwi na ako. Magpapahinga na ako. Sige, umalis ka na. Salamat sa iyo. Kung gusto ni Ginoong Su, magpasalamat. Mas marami pa sana akong maipadala sa iyo. Ng bonus. Sa mata mo. Pera lang ba ang nakikita? Hindi. Sa mata ko. At ikaw. Madaldal. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Sinasabi ko tungkol sa pulang sinulid sa iyong pulso. Nye. Chen Fan. Noong nakaraang beses sa bahay ng Zhao, nasaktan mo ako. Ako, ngayon ay espesyal kong inimbitahan. Ang dalawang pinakamataas na mandirigma sa ika-6 na antas. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Ginoong Tang, basta't mapapatawad mo si Chen Fan. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng Su Group. Ginoo Su, magpapakamatay ba siya para sa batang to? Para lang makasama ako. Ikaw, Ginoo Su, hindi ako natatakot na magtago sa likod ng babae. Kagawian ko iyon. Tang Xiao, dahil dinala mo. Silang dalawa. Ibig sabihin hindi mo pinahalagahan ang aking mga salita. Kung ganon, hindi na kailangang umiral ang Tang Jia. Ikaw lang naman ay isang medyo may kakayahan na bodyguard. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ka makakagalaw sa tanggapan ng Tang sa Beijing? Bakit hindi? Lesiu, gusto mong lipulin ang aking Tang family. Kaya mong mabuhay. Ngayon na lang natin pag-usapan. Dalawang elder, pakiusap. Chen Fan, sila ay parehong mga mandirigmang nasa tuktok ng 6th rank. Baka mas mabuting tumakbo ka na lang muna. Tuktok ng ika-6 na antas. Para sa akin. Walang pinagkaiba sa basura. Ito. Ito ang Golden Dragon ng 9 na langit. Ang teknik na ito, kahit ang aming leader, hindi nila magawang. Paano ka magagawa? Batang ito, sino ka ba talaga? Nadaring na magnakaw ng aming sekreto. Ngayon, tiyak na papatayin kita. Para maparusa at mapahiya ka. Ganito kalupit na estilo. Hindi pa nga kayang gawin ng inyong leader. Ikaw, ang pinuno ninyo, ay basura rin. Paano pwedeng mangyari to? Sila pa nga, mga mangingibabaw na mandirigmang may ranggong 6. Paano pwedeng mangyari na matalo siya sa isang atake lang? Anong gagawin natin ngayon? Elder, hindi mo ba sinabi kanina na ang pinuno ninyo ay nandyan din sa Luo City? Papasukin mo siya. Basta tutulungan niya ako. Napuksain si Chen Fan. Walang anuman ang pamilya Tang. Handa akong ibigay sa inyo.
Hoy, guro. Mabilis kang pumunta rito. May isang bata rito. Nagnakaw ng aking natatanging kaalaman. Nasugatan ng ikalimang matanda. Chen Fan, maghintay ka. Darating na ang Panginoon. Ang Panginoon ay ang pinakabatang 7 antas na mandirigma sa lungsod ng Lin. Kapag dumating siya, tiyak na wawasakin kanya. CJ, nandito lang ako naghihintay. Maliit na lungsod ng Luo. Mayroon talagang may lakas ng loob na umatake sa King Longmen. Nasaktan ang aming nakatatandang guro. Mabilis na lumabas at humarap sa kamatayan. Magandang araw, Pangulo. Qin Xiao, swerteng pagkakataon. Kayo pala ang dalawa. Ikaw ang tao niya. Guro Chen. Itong King Longmen ay nasa Luocheng, isa sa mga pinakamalakas na grupo, at ang Pangulo ng Qin ay isang 7 antas na mandirigma. Paano niya magagawa ito sa batang ito? Lubos na paggalang. Puno ng bahay. Ito ay si dalawang walang silbi. Nabulag kayo. Si Ginoong Chen ay ang tagapagligtas ng aking ama. Kayo talaga ay naglakas loob na labanan ako. Mga mahalagang bisita ng pamilya Qin. Hindi pa kayo lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Chen at kay Ginoong Su. Ginoong Chen, kanina kami dalawa ay hindi nakilala ang dakilang tao. Nabangga namin kayo at si Ginoong Su. Patawarin sana ninyo kami dahil kayo ay mga tao ni Qin Xiao. Kaya hindi na namin papansinin pa. Maraming salamat, Guro Chen. Guro Chen. Tang Xiaolin ay nag-iisang anak ng Tang at labis na pinahahalagahan sa Tang. Kung papatayin mo siya, baka magdulot ito ng maraming problema. Qin Xiao, paano ko haharapin si Tang Xiaolin? Huwag ka nang mag-alala pa. Dalhin mo na ang mga tao mo. CJ, kung sakaling may problema sa hinaharap, ang Qin pamilya ay tutulong ng buong puso. Ito. Guro Chen, nakalimutan kong patayin ang gas sa bahay namin. Mauna na kayong magpahinga. Aalis na ako. Sa ibang araw na lang, bibigyan ko kayo ng pasasalamat ng personal. Hihi! Nais ni Lina magpatawad. Hindi na kailangang sa ibang araw. Hindi ba mas maganda kung hindi tayo magbabago ngayon? Ginoong Chen, patawarin mo na ako. Lahat. Siyang lahat. Wala akong alam. Bumubula. Liba Ihong. Hindi ikaw ang nagsabi na si Chen Fan ay nakakainis. Gusto mo ba akong tulungan siyang alisin? Ngayon, ayos na. Malapit na ang panganib. Ibinaling mo ang responsibilidad. Lahat sa akin. Hindi ko sinabi iyon. Ay naku. Guro Chen, patawarin mo ako. Nabulag lang ako sa sandali. Narinig ko ang mga salita ni Liba Ihong. Nalaban sa iyo. Mahal na Ginoo, kayo'y mayaman. Pakiusap, bigyan niyo ako ng buhay. Nangangako ako na hindi na ako muling papasok sa lungsod ng Luo. Noong nakaraan, nagawa ko na ito sa pamilya Tang. Ikaw ang hindi marunong pahalagahan. Ako. Anong balak mong gawin? Chen Fan, hindi mo ako pwedeng galawin. Ako ang nag-iisang anak ng Tang. Kung gagalawin mo ako, hindi ka pakakawalan ng tatay ko. Tang pamilya sa kabisera. Sa akin. Hindi ito nakakatakot. Chen Fan, patayin mo siya. Ang pamilya Tang. Hindi ka palalampasin. Gong Su, hindi ko sinabi na papatayin ko siya. Dahil ikaw ang nag-iisang anak ng pamilya Tang. Ako na ang magpapahamak sa'yo. At sa mga susunod pang henerasyon. Chen Fan, anong ginawa mo sa akin na nagdulot sa inyo, pamilya Tang? Nang ganito, walang supling. Hindi na ito posible sa hinaharap na magkaroon ng mga anak. Chen Fan, hindi kailanman papayagan ng pamilya Tang na makaligtas ka. Guro Chen, tingnan mo, Xiaolin. Nakatanggap na siya ng nararapat na parusa. Pwede ka nang umalis. Tao ni Tang Xiaolin. Talagang nakatanggap siya. Pero ang pamilya ni Li. Paano mo ako parurusahan? Sang-ayon ako na ilipat ang lahat ng ari-arian ng pamilya Li nang walang bayad. Sa Su Group. Pangako ko sa iyo. Sige na. Masaya ka ba sa pagkakaayos? Ito ay isang malaking pamilya sa kabisera. Ang kanilang kapangyarihan ay magulo at komplikado. Pinaalis mo ang mga supling ng pamilyang Tang. Nasaktan mo ang pundasyon ng pamilyang Li. Hindi ka nila palalampasin.
Kung hindi, magtago ka na lang. Napakaalaga ni Ginoong Su sa akin. Talagang akala niya boyfriend ko siya. Huwag kang magbula-bula. Ayaw ko lang na ikaw. Dahil sa akin. Nadawit ako. Huwag mag-alala, Ginoong Su. Ang pamilyang Tang ay hindi makakabawas sa akin. Tara na. Chen Fan. Hindi ka ba talaga? Yung kapatid na tumulong sa akin noon. Yung kuya. Seoksu. Narinig ko mula sa manager ng industriya. Na kinuha ng pamilya Lee. Ang karamihan ng ari-arian. Ibinigay na sa atin. Totoo ito. Salamat kay Chen Fan. Talagang si Chen Fan ay may itinatagong galing na kayang ipalubog ang pamilya Lee ng malaking halaga. Talagang kahanga-hanga. Si Chen Fan sa pagkakataong ito. Tila talagang nakaaway na ang pamilyang Tang at Lee. Tila puno ng panganib. Seoksu. Hindi mo naman. Talagang nagustuhan. Si Chen Fan, di ba? Anong sinasabi mo? Sa mga nakaraang taon, kanino ka ba? Naging ganito ka interesado. At saka, simula nang dumating si Chen Fan. Tuwing lumalabas ka, tinatawag si Chen Fan para makasama ang ibang mga bodyguard sa kumpanya. Para mga dekorasyon lang sila. Nga, mula kailan kaya? Nagsimula ito. Si Chen Fan ay may malaking halaga sa aking isipan. Naging ganito na pala kalaki. Seoksu. Huwag kang mahiya. Ang gwapo ni Chen Fan. At sobrang talented pa. Sino ba ang hindi magugustuhan? Ay naku. Huwag kang magbubulakbol dyan. Magtatrabaho na ako. CJ. Ipagpatuloy natin. Naalala ko si Chen Fan. Mula noong nagsimula hanggang ngayon. Si Su Mangsu. Nakita sa kanyang pulso. 2 beses na may pulang linya. Sa 2 pagkakataong ito, kami ni Su Mangsu ay nagkaroon ng pisikal na kontakto. At ang relasyon ay mas naging malapit pa. Kung ganito ang usapan. Basta't ang relasyon ay magpatuloy na umunlad, muling lumabas. Inimbitahan ako para sumali sa 1 linggo mula ngayon sa Beijing Jewelry Design Exhibition. Sasama ka ba sa akin? Itong maliit na bagay, kailangan ni Secretary Lin na siya mismo ang magsabi sa akin. Ayos na. Bakit pa? Kailangan mong pumunta dito. Chen Fan. Kung hindi, Seoksu. Pumunta dito. Anong sinasabi mo? Personal na nagtatanong si Ginoo Su. Para mapanatili ang respeto. Sa palabas na ito, sasamahan ko si Ginoo Su sa pagpunta. Pero, sa katapusan ng taon si Ginoo Su, magpapadala siya ng bonus sa akin. Hindi ako pwedeng magtrabaho ng walang kapalit. Talagang mahilig sa pera. Tamang-tama pagkakataon ito. Para kay Su Mangsu, na maging mas malapit. Tingnan natin kung magkakaroon ng koneksyon. Ang tapang mo talaga, Chen Fan. Sadyang pinutol niya ang apoy ng pamilya Tang. Hindi ko siya mapapatawad kung hindi ko siya maparusahan. Sweldo. Napakaswerteng bata. Kahit kami, na isa sa mga pinakamalakas dito, sa Kinglongmen, ay walang magawa sa kanya. Hindi lang namin alam kung mayroon siyang mga hindi namin alam. Matibay na suporta. Walang pakialam kung anong suporta. Nawala na ang ugat ng pamilya Tang. Ito ay laban sa pamilya Tang. Hanggang sa kamatayan, nagawa ko ng linawin ito sa 1 linggo sa Kabisera, Alahas. Exhibition ng disenyo. Si Su Mangsu. Dadalhin niya siya dito. Lupa ng pamilya Tang. Hirap siyang makatakas. Tunay ngang siya ang pinakamalaking exhibition ng Alahas. Lahat sila ay may kahalagahan. Master Chen. Ang swerte naman na nakatagpo kita dito. Paano? Interesado ka rin ba sa Alahas? Ang pagpunta ko dito, hindi naman para sa Alahas. Nakatanggap kami ng balita. Ang pamilya Tang ay darating din dito sa eksibisyon. May espesyal na paalala ang lolo sa akin na pumunta dito. Una, upang batiin si Guru Chen. Pangalawa, pigilan ang mga gawin ng Tang. Lahat ay susunod sa utos ni Ginoong Chen. May malasakit si Qin. Ngunit, ang maliit na bagay na ito, kaya kong ayusin ng mag-isa. Oy! Hindi ito mula sa Los Angeles. Si Ginoong Su ba ito? Nakasweet ka. Pero hindi mo maitatago ang iyong kababaan. Kahit ikaw ay may lakas ng loob na galawin ang kapatid kong si Xiaolin. Si Xiao Qin. Sino ang taong ito? Ayon sa sinabi ni Master Chen, ito ay isa sa 5 pamilya ng pamilya Liu. Ang ikatlong anak na lalaki ng Liu sa araw-araw.
Kasama si Tang Xiaolin. Malapit na malapit. Batang ito, tamad mong mang-insulto sa akin. Dito tayo sa Beijing. Gusto kitang saktan. Hindi ka makakatakas. Pwede naman. Subukan mo. Mga ginoo at ginang, huwag mag-alala. Narito sa ating eksibisyon ay mga elite mula sa buong bansa, ng iba't ibang larangan. Ngayon, hindi lamang tayo mayroon. Pagtatanghal ng alahas, naghanda kami ng isang malaking regalo. Alaynan. Itong 5 piraso ng batong hilaw ay magiging regalo para sa interaktibong bahagi ngayon. Mga bisita, maari kayong makilaho kahit anong antas ng karanasan. Basta't makakuha ng Esmeralda, ibibigay namin nang walang bayad ang orihinal na bato. Hihi! Ginoong Su, tama bang magpusta? Ano ang ipapusta? Napakadali. Narito ang 5 piraso ng orihinal na bato. Pumili tayo ng tig-iisa. Tingnan kung sino ang makakakuha ng magandang kalidad. Kung mananalo ako, si Ginoong Su ay iiwan si Chen Fan at ibibigay sa aking kapatid, pangangasiwa ni Xiaolin. Impossible. Hindi ko ipagpapalit si Chen Fan bilang pusta. Mukhang may lumitaw na pulang linya. Si Jingfi ay dahil sa akin at sa relasyon namin ni Sumangsu. Mas lalalim pa, kundi ito ay tungkol kay Sumangsu at sa aking emosyon. Ginoong Su, huwag mag-alala sa pakikitungo sa ganitong tao. Para sa iyo, hindi ba ito madali? Pero, hindi ako marunong mag-ukit ng batong pang-ukit. Baka matalo ako. Ginoong Su, nandito ako. Hindi ka matatalo. Guru Chen, si Liu Li. Matalino rin sa pagsusugal ng batong pang-ukit. Wala kayong kalamangan sa kanya sa bagay na ito. Tama si Qin Xiao. Maniwala ka sa akin. Sige na. Dahil gusto ni Liu Xiao na tumaya, sasamahan ko si Liu Xiao. Tumaya tayo. Isang laban. Ngunit, kung matatalo si Liu Xiao, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Chen Fan. CJ, kung matatalo ako, hayaan na si Suzong ang magdesisyon. Si Suzong, galing sa Los Angeles, bilang isang bisita, ang dumating ay tinanggap bilang panauhin. Hayaan ko na lang. Si Ginoong Su ang pumili muna. Anong pipiliin mo? Piliin ko itong isa, Chen Fan. Kahit na hindi ako eksperto. Pero, medyo alam ko na rin. Itong raw jade na ito. Sa tingin ko sa itsura, ganyan kasarado. Baka wala ng laman. Sa loob. Ginoong Su, maniwala ka sa akin. CJ, pipiliin natin ito. Ginoong Liu. Ikaw na. Chen Fan. Pasensya na, talo na kayo. Sa 5 bato. Pumili kayo ng pinakawalang kwentang isa. Kahit anong piliin ko, sigurado akong mananalo. Ihiwalay mo itong bato para makita ko. Sandali lang, Liu Xiao. Talagang hindi ka nagkamali, Liu Xiao. Sa isang galaw, ay tama agad ang kulay ng yang. Talagang hindi basta-basta. Talagang karapat-dapat ka sa titulong eksperto sa pagsusugal. Tama nga, ang galing. Sa mga inabandunang bato, lumabas ang Zenyang Green. Sobrang taas nito, parang nasa tuktok na. Qin Xiao, huwag magmadali. Sa ibabaw ng Zenyang Green. Hindi ba mayroon pang Imperial Green? Pero, Imperial Green, hindi gano kadaling makita. Chen Fan, talagang gano ka, probinsyang tao. At nakakatuklas pa ng Imperial Green. Panaginip lang ang mga yan. Kung magagawa mong hiwain ang Emperor Green, diretso na akong gagamitin ang pagmamano. At tatawagin kang ama. Ito, yung raw stone na pinili ni Ginoo Su, ay Emperor Green pala. Impossible. Hindi ito. Impossible. Paano nila maaaring makuha ang imperial na berde? Hindi ko inasahan. Ginoong Chen ay may pag-aaral pa sa mga batong sugal. Ay, swerte. Ginoong Liu, natalo ka. Ngayon, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay Chen Fan. At tawagin siyang itay. Ginoong Liu, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ito totoo. Tama ba? Anong masama kung matalo? Narito tayo sa kabisera. Ako ang magdedesisyon sa panalo at talo. Tawagin mo ang tao. Li Xiao, hindi lang siya gustong magpanggap. Gusto pa niyang ibagsak ang mesa. Chen Fan,
Hahaya mong galawin ang aking kapatid na si Xiaolin. Ngayong araw tiyak na. Ituturo ko sa'yo ng maayos. Ipapahamak siya. Ngayon, may magandang palabas tayo. Liu Xiao, yung tagapag-alaga. Lahat sila ay 7 antas. Mga pinakamataas na mandirigma. Bata, kaya mong ipagalaw ang pamilya Liu. 2 bihasang tao. Karapat-dapat ka nang magmalaki. Mga manok at aso, ay bagay bang makatagpo sa akin? Paano mo magagawa yon? Paano mo magagawang talunin? Ang 2 pinakamataas na antas ng mga mandirigma. Ayon sa kasunduan, dapat akong maging iyong ama. Ikaw, sino ang may lakas ng loob na maghasik ng gulo sa lupain ng pamilya Tang? Tiyo Tang. Gusto ko lang sanang ipagtanggol si Xiaolin. Sa kanyang galit, hindi ko akalain na ang mga dinala ay hindi naman pala niya kakayanin. Paalisin mo na siya para matutunan niya. Chen Fan, saktan mo ang anak kong si Xiaolin. Putulin mo ang dugo ng Tang na pamilya. Ngayon, may lakas ka pang bumalik. Nagmamalabis ang Tang na pamilya. Kung hindi kita papatayin ngayon, ano ang natira sa dangal ng Tang na pamilya? Ulo ng Tang na pamilya. Ako'y narito lamang upang disiplinahin ang iyong anak. Ako, anak ni Tang Zhengxiong. Hindi pa kailangan ng ibang tao na magturo. Ngayon, gaganti ako para sa aking anak. Sa mga pagdurusa. Dahil sa inyo, yung 2 cute na bata, mga walang muwang na bata, walang kapantay na mandirigma sa antas 8. Papatayin kita, nang hindi man lang nahihirapan. Buwagin. Sabay-sabay tayo. Basta't mapatay siya. Handa ang pamilya Tang na magbigay ng higit pang mga bihirang gamot para ipakita ang inyong lakas. Lahat kayo, umalis na kayo. Ito. Maaaring, ikaw ay higit pa sa isang mandirigma. Sa antas ng Grandmaster. Hindi posibleng. Sa mundong ito, paano pwedeng? May ganitong kabataang guro. Siguradong, gumamit siya ng masamang kapangyarihan. Puno ng Tang. Ilang beses mo akong inistorbo. Kailangan mong magbayad ng presyo. Ano ang gusto mong gawin? Madali lang. Bayaran ang sugroup ng 500 milyon. Mula ngayon, umalis ka na sa Beijing. Bata. Talaga bang ayaw mong bigyan ang Tang family ng kahit kaunting pagkakataon? Pumayag ka sa kondisyon ko, o mamatay ka. Ayos. Sige, susundin ko. Ang sinabi mo. Chen Fan. Tandaan kita. Lisho, pinayagan ba kitang umalis? Hahaha. Guru Chen. Ito, kanina ay lahat ng ito ay isang pagkakamali. Sa totoo lang, hindi kami masyadong kilala ni Tang Xiaoye. Hindi kami close. Qin Xiao, kanina ang mga tao mula sa Liu family ay nasaktan ka. Ngayon, bumalik ka na. Magsinungaling ka ulit dyan. Ang inyong Liu Xiao ay talagang mamamatay na. Mga kaibigan, sa mga susunod na negosyo ng alahas, inaasahan ko ang inyong suporta. Ang kumpanya ni Ginoo namin. Kumpanya na inaalagaan ni Master Chen. Tiyak na walang duda sa lakas. Nakipagtulungan ako sa inyo. Master Chen. Para sa akin. Ininsulto niya ang Liuyang. Sabay silang nagkaisa sa likod. Kung maghihiganti ka, mas magiging matindi ba ito? Mga maliliit na mandirigma, hindi dapat katakutan. Dahil kay Qin Xiao, na may malasakit sa mga tao, itong sugat, tutulungan kitang gamutin. Ito, Master Chen, ang aking kakayahan, ay mas lalo pang napahusay. Itong ay, bilang gantimpala sa iyo, maraming salamat, Master Chen, sa iyong pagtulong sa akin. Walang anuman. Chen Fan, ang galing. Kung hindi dahil sa'yo, ang grupong Su lang ang merong ganitong dami ng mga talento na nakikita. Tiyak nga, ang emosyon ko kay Sumangsu. Lumabas ang pulang linya, ang mahalagang salik. Yung, huwag kang mag-alala. Pag-uwi ko ngayon, ipapataas ko ang sahod mo. CJ, Ginoong Su. Tinutupad ang salita. Ginoong Chen. Uminom ng marami si Ginoong Su ngayon. Pupunta ako para kunin ang sasakyan. Maghintay ka sandali. CJ.
Chen Fan. Salamat sa iyo ngayon, na lagi kang nasa tabi ko. Ito ang tagal ng pulang linya. Pinakamatagal na. Basta't maputol ko lang. Makakamtan ko ang pagiging Diyos. Bakit umabot sa kritikal na hakbang? Hindi ko magawang pumatay. Hindi ba? Nahulog na ako sa kanya. Mukhang ayaw ng Diyos. Putulin ko ang tadhana. Chen Fan. Bakit ka nandito sa kwarto ko? Nasaan ang mga damit ko? Anong nangyari? Ano bang nangyari? Anong ginagawa mo? Ginoong Su. Kahapon ng gabi nalasing ako. Wala akong naaalala. Ano bang ginawa ko? Ginoong Su kahapon. Hawak mo ako, wag mong bitawan. Naging mahinahon na sa huling bahagi ng gabi. Kaya tinawagan ko ang hotel staff para palitan ang damit ni Ginoo Su. Baka mapanganib si Ginoo Su. Natutulog pa rin ako sa sofa sa labas ng isang buong gabi. At sa huli, si Ginoo Su pa rin. Maling akala. Ay, talagang nakakalungkot. Yung tungkol sa nangyari kagabi, maling akala lang ito. Huwag mo na lang itong seryosohin. Sabi ni Ginoong Su sa akin. Responsible. Maging aksidente rin. Lumabas ka muna. Magpapalit ako ng damit. CJ, naghihintay ako kay Ginoo Su sa labas. Ako ang may responsibilidad sa akin. Yung iyon, Chen Fan, kahapon ay kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Walang anuman. Ngunit, pakiayos ang bayad sa kwarto. Mahal ang suite dito. Kalahati na ng sahod ko iyon. Siyempre, walang problema niyan. Pero, may hihilingin ako. Tungkol sa kagabi. Huwag mong sabihin sa iba, ha? Chen Fan, paano ka napunta dito? Sa kwarto ni General Manager Su. Seoksu. Ikaw. Umupo ka. Jing, hindi iyon ang iniisip mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Seoksu. Aba, hindi ko inasahan iyon. Ikaw at si Chen Fan. Ang bilis ng development nyo. Kagabi na karanasan. Kumusta? Ano nang sinasabi mong kalokohan? Tama ang timing mo. Kagabi. Sabi pa ni Ginoong Su, responsibilidad mo sa akin. Ngayon magkaaway na tayo. Hindi na kilala. Seoksu. Sinasabi mo pang wala. Sabi na ni Chen Fan yun. Chen Fan, huwag kang magbintang. Bababaan ko ang sweldo mo. Seoksu. Hindi na ako mag-ingay. Mula sa Luocheng papuntang Jingcheng. May mahalagang bagay na dapat ipaalam. Sabihin mo. Ngayong umaga, ang pamilya Tang at pamilya Liu sa Jingcheng ay naglabas ng balita. Sinasabi na, hindi pinapayagan ang mga lokal na ibang kumpanya na makipagtulungan sa aming Soshi Group. Kung hindi ito ay tutol sa kanila. Bukod dito, naglabas ng bounty. Sino ang makakapatay kay Chen Fan? Gantimpala ay 500,000. Ano? Ang pamilya Tang at Liu. Sila ay malalaking angkan sa Beijing. Ang kanilang kapangyarihan ay nakalilito. Ngayon ay lalo na naglabas ng gantimpala. Sa ganitong paraan, si Chen Fan ay hindi ba mas nasa panganib na ngayon? Aking tanga, si Xiaoxu. Nasa ganitong sitwasyon na. Ngayon ay nag-aalala. Kakaiba ang kaligtasan ni Chen Fan. Malapit nang masara ang kumpanya. Ayos lang ito. Nasa isip at puso ko siya. Sinasabi pang hindi siya naantig. Hindi ko inasahan. Nasa tahanan ng Tang. Sa harap ng pamilyang Liu. 55 milyon lang. Anong oras na ngayon? May isip ka pa? Nagmememeryenda ka pa? Jing. Kailangan mong agad na mag-book ng pinakamabilis na tiket. Agad siyang ipadala sa ibang bansa. Okay, sasaliksikin ko na ang flight. Ang magandang intensyon ni Ginoong Su ay aking naunawaan. Hindi ako makaalis. Ngayon ako at si Sumangsu ay may ugnayan na hindi pa natatapos. Paano ka makakaalis? At paano naman? Paano papahintulutan na saktan si Sumangsu? Ngayon, delikado na ang sitwasyon. Kung hindi ka umalis, hindi ka talaga makakaligtas. Dahil ang pamilya Tang, hindi sila iiyak hanggat hindi nila nakikita ang kabaong. Kailangan mo pang lumusong sa gulo na ito. Kaya ang kabisera, mayroon pang pamilya Tang at pamilya Liu. Chen Fan, pamilya Tang at pamilya Liu. Pero sa kabisera, may mga taong makapangyarihan. Sa pagkakataong ito, makinig ka na lang kay Xiaoxu.
Lumabas ka at magtago ka. Huwag mag-alala, Ginoong Su. Nandito ako. Walang makakapang-api sa'yo. At sa Su Group. Sekretarya Lin, pakiusap, tulungan mo ako. Mag-book ng tiket. Ibalik si Ginoong Su sa Los Angeles. Sa pamilya Tang at Liu dito. Ako na ang bahala. Wow! Ang ganda. Ang gwapo niya. Hindi natitinag sa peligro. At matapang pa ring makipaglaban. Ang pamilya Tang at ang pamilya Liu. Ang dalawang angkan na ito. Bigla kong naramdaman na ang pamilya Tang at Liu sa harap ni Chen Fan ay hindi na gaanong problema. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan si Chen Fan. Isang tao ang pupunta sa Tang family. Jing Jing. Agad na ipapak ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. CJ. Hindi tama. Bakit ipapak ang mga ari-arian ng kumpanya? Sixia Oxiba. Balak bang gamitin si Sushai para palitan si Chen Fan? Tumigil ka. Dalawang tagapaglingkod. Kahit na kayo ay may kapangyarihang siyam na uri ng mandirigma. Pero si Chen Fan, hindi rin siya basta-basta tao. Hindi ninyo pwedeng baliwalain. Huwag kayong magpapabaya. Sobra namang binibigyan mo siya ng mataas na pagtingin. Isa lang siyang batang ligaw. Paano naman? Ito ay ang aming pamilya Tang. Magkatunggaling mga tagapaglingkod. Mag-alala ang Panginoon. Ang aking dalawang kapatid. Naglaban sa mundo ng martial arts ng 10 taon. Mas malakas pa kami kaysa sa mga kalaban namin. Ngayon, basta si Chen Fan. Makalakad lang sa pinto ng Tang pamilya. Ako ay tiyak na papatayin siya. Walang babalik. Walang babalik. Gusto kong makita. Anong karapatan ninyo? Sabihin ang ganitong salita. Chen Fan, totoo nga na mayroon kang ilang porsyento ng lakas. Kung sa atin lang ang Tang na pamilya. Walang masyadong. Tiyak na tiyak. Ngunit tila nakalimutan mo na ang pamilya Liu ay narito rin ngayon. Ang pamilya Tang at Liu ay nagsanib upang magtipon ng ilang mga bihasa. Ganitong pormasyon. May karapatan bang iwanan ka nito? Ito ang batang ito, na pinagsalitaan ako. Ikaw lang, may lakas ka bang galawin ako? Anak ka ni Liu Shanhe, na sinaktan ang bata. Dumating na ang matanda, nasuntok ka na rin. Gusto mo bang hilain ang tatay mo? Mula sa hukay. Talagang isang maliit na matalino at matapang na tao. Ngayon, mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. Sandali lang. Ito ang grupo ni Su. Lahat ng ari-arian ko. Kasunduan sa paglilipat ng pag-aari. Kung ngayon, kayong dalawa ay papayag na pakawalan si Chen Fan. Handa akong walang kapalit. Ibigay ang buong grupo ni Su. Kusang loob kong ibinibigay sa inyo. Ginoo Su. Nababaliw ka na ba? Ito ang sayo. Matagal mo nang pinaghirapan. Su Mangsu. Ngayon mo lang nalaman na magmamakaawa ka. Huli na ang lahat. Hintayin mong mamatay si Chen Fan. Huwag mong sabihin kayo sa Su. Kahit ikaw, kailangan mo ring humiga sa aking kama. Ikaw. Naghahanap ng kamatayan. Chen Fan. Naghahanap ka ng kamatayan. 3 tagapaglingkod. Patayin siya. 2 tagapaglingkod ng pamilya Tang. Ngunit talagang totoo. 10 antas ng pinakamataas na dalubhasa. Kung sabay silang umatake. Itong si Chen Fan. Siguradong mamamatay o masasaktan. Huwag mag-alala, Ginoong Su. Itong 2 lalaki. Hindi ako kayang galawin. Ano? Isang suntok. Hindi. Impossible. Kaya pala kanina. Napakakumpiyansa. Mukhang may kakayahan pala. Yung mga nasa paligid ko. 3 tagapag-alaga ng pamilya Liu. Hindi rin naman basta-basta. CJ. Hindi ko inasahan na si Liu ay talagang nagdala ng pamilya. Hangin, apoy, lupa. Nandito na ang 3 Diyos na sinasamba. Ang 3 ito ay dating nagkaisa upang patayin ang isang guro na mga pinakamalakas. Chen Fan. Ang 3 ito, kahit ang guro ay hindi matalo. Kung hindi ikaw pa rin. Ginoong Su. Huwag mag-alala. Itong 3. Sa aking paningin, basura lahat. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Bata, kakaunti lang. Ang alam mo, tanggapin mo ito. Chen Fan. Maghanda ka na mamatay. Medyo interesante. May ilang bahagi pa ng enerhiya ng 5 elemento. Ano to? Ito. Hindi ito possible. Itong batang to, paano siya nagkakaroon ng ganitong lakas?
Napakadali. 3 alagad. Hindi ba si Chen Fan? Isang guro. Impossible. Napakabata niya. Paano siya magiging guro? Kapatid Tang. Hindi basta-basta ang batang ito. Hindi na dapat magpigil. Kailangan siyang alisin. Ikaw at ako, 2 pamilya. Walang kapayapaan. Bata. Ikaw ang nagpilit sa akin. Guro. Sa wakas, naging guro na ako. Chen Fan. Mamatay ka na. Ha ha ha. Chen Fan. Si Tio Tang ay nakapagtagumpay na bilang isang guro. Maghintay ka na lang sa kamatayan. Mas mabuting tumakas na lang. Umaasa sa panlabas na lakas para makapagtagumpay. Anong banta ang meron? Umalis? Impossible. Si Uncle Tang ay isang Grandmaster. Sa isang iglap, natalo ang Grandmaster. Ang batang ito ay hindi. Kaya nating harapin. Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi ka karapat-dapat malaman. Ang kailangan mo lang malaman. Mula ngayon. Sa Beijing, wala nang Tang family dito. Hindi. Huwag. Nasaan ang tatay ko? Tatay. Liu House. Ipagpapatuloy pa ba? Guru Chen. Sa araw na ito, lahat na nangyari ay galing sa Tang family. Ang hamon ay nanggaling sa Tang family muna. Ako, ang pamilya Liu ay nalinlang nila. Maraming nasaktan. Rebelde akong anak. Huwag ka nang tumindig. Humingi ng tawad kay Ginoong Chen. Ginoong Chen. Nagkamali ako. Ako ang may kasalanan, hindi ko nakita ang tama. Ako'y naligaw ng landas dahil sa mantika. Pakiusap, patawarin mo ako. Sa buhay na ito, siya ang nag-udyok dito. Agad na bawiin ng pamilya Liu ang pagbabawal sa pamilyang Su. At ang gantimpala. At handa akong magbayad. Ikaw at ang grupo ni Su. 10 beses ang lugi. Hindi. Hindi ako. Lily. Ikaw. Huwag kang manghusga ng walang alam. Master Chen. Kapag ang baka ay naging kabayo, lahat ng bagay ng Tang pamilya ay sa iyo. Nais ko lamang na pahalagahan mo ang aking buhay. Maingay. Liu Shenhe. Nandito. Kasama ang iyong tao, at ang pamilya Tang, ay dapat umalis sa kabisera. Lahat ng ari-arian ng Tang Group ay ipapasa ng buo sa pamamahala ng Su Group. Dapat bayaran ng pamilya Liu ang Su Group. 50 bilyon sa loob ng 3 araw darating. Salamat, Ginoong Chen. Malawak ang pag-unawa. Ginoong Su. Pasensya na sa abala. Pamilya Liu. Tiyak na. Lahat ay gagawin para makabawi. Umalis ka. Aalis na kami. Aalis na kami. Chen Fan. Natakot ako sa iyo ngayon. Akala ko, mamamatay na tayo dito ngayon. Ginoong Su. Sige, maghihintay na muna ako sa labas. Maghihintay na lang ako sa inyo. Biglang naisip ko, naputulin ang pulang linya, para maging isang Diyos. Parang hindi naman. Ganun ka-importante ang bagay na iyon. Biglang naisip ko, putulin ang pulang linya, maging isang Diyos-Diyosan. Parang hindi rin naman. Ganun ka-importante. Ano ba ang Diyos-Diyosan? Yun lang. Biglang ayaw ko nang maging Diyos-Diyosan. Anong kalokohan ito? Nagsasalita na naman ng walang kapararakan. Natakot ako sa iyo. Sabi ni Ginoong Su kanina, handa siyang gamitin ang lahat ng ari-arian ng Su Group. Totoo ba ito? Totoo. Totoo yan. Kung gusto mo, ang buong Su Group ay maaari mong maging iyo. Tatay, 50 bilyon. Ito ay kalahating buhay ng pamilyang Liu. Kailangan bang talagang ibigay ang pera nang walang laban sa Soshi Group? Nangangarap ka. Chen Fan, hayaan mong ang pamilya Liu ay mawala ng dangal sa Jiangsheng. Hayaan mong si Liu Shenhe naging katatawanan sa mundo ng negosyo. Itong utang na ito, ipapabayad ko sa kanya, sa kanyang buhay. Tio Liu, kami ng pamilyang Tang ay handang isakripisyo ang lahat. Mga ari-arian, koneksyon, kayamanan, basta mapatay ko si Chen Fan. Para sa aking ama, maghihiganti ako. Ako si Tang Sayaolin. Handa akong maging kabayo at baka para sa inyo. Walang reklamo kahit isang salita. Sa laban na ito ngayon, makikita na si Chen Fan ay may antas ng guro. Maging higit pa, sa antas ng dakilang guro. Kung nais na patayin siya, mukhang kailangan lamang ng tulong mula sa mga tao ng Asosasyon ng Martial Arts.
Asosasyon ng Martial Arts ng Beijing. Iyan ay nagtipon ng mga pinakamahuhusay sa buong bansa. Ang pangulo roon ay naging dakilang guro. 10 taon na ang nakalipas. Kung sakaling ang ama mangyaring kumilos, pangulo, siguradong mapapatay si Chen Fan. Kahit na isakripisyo ko ang 100 taon ng yaman ng pamilya Liu, gagawin ko ang lahat para kay Chen Fan na masira at mawala. Nasaan si Chen Fan? Tungkol sa nangyari sa Beijing. Magaling ang ginawa mo. Ang ganda ng pagkakagawa. Ha. Sobra naman, Sulaw. Ito ay bahagi ng aking tungkulin. Huwag kang magpakumbaba. Tama. Chen Fan, ikaw ngayon. Pero sikat ka na. Maraming mga dalagang gusto sanang makaalam tungkol sa'yo. Pero, wala namang pag-asa. May ibang may-ari na sa puso mo. Jingjing. Chen Fan. Tama ang sinabi ni Jingjing. Nakikita ko ang relasyon ninyo ni Xiaoxu. Nasa mata ko lang ito. Kayo. Kailan nyo ito itatakda? Bago bumaba ang guro, sinabi niya sa akin, gustong maging Diyos. Kailangan munang tapusin ang tadhana. Hindi ko alam kung ako ay mag-aasawa kay Sumangsu. Bibilang ba itong pagtatapos ng tadhana? Ginoong Su. Alam ko na ang tungkol dito. Huwag magmadali. CJ. Ako ah. May magandang balita kayo. Sabi ng lolo. May plano ka na noon. Anong ibig mong sabihin? Siyempre ay, ang ibig sabihin ni Ginoong Su. Sa oras na yun, huwag kalimutan ni Ginoong Su, na alagaan ang Su Group. Ipasa sa akin. Hindi pa ako pumapayag. Xiaoxu. Sa puso mo, masaya ka na ba? Ano nang masaya dyan? Sige na. Hindi na namin kayo istorbohin. Guru Chen. May malaking problema. Maliit na kin. Sabay-sabay mong sabihin. Master Chen. Samahan ng sining militar. Ngayon ay naglabas ng balita na nais nilang magsanib puwersa upang patayin ka. Pangalawang presidente ng samahan ng sining militar ay personal na nagdala ng tao patungo sa Locheng. Ano? Bago dumating, narinig ko ang balita tungkol kay Guru Chen. Napupunta sa kabisera. Ang asosasyon ng martial arts ay labis na nakatuon sa iyo. Siyempre, ito ay mula sa pamilya Tang. Kasama ang mga paraan ng pamilya Liu, mga tao ng asosasyon ng martial arts. Lahat sila ay mula sa ating bansa. Pinakamahusay naman dirigma, lalo na yung vice chairman, na mas lalo pang may lakas ng isang grandmaster. Sa pagkakataong ito, malamang ay magkakaroon tayo ng malaking problema. Para sa akin sila ay, hindi naman ito abala. Guru Chen. Itong tao, iba-iba ang mga taong nakakasalubong. Mga paraan ng dakilang guro. Sa isang galaw ay kayang putulin ang tulay. Wasakin ang mataas na gusali. Napaka nakakatakot ng mga paraan. Huwag kang mag-alala, Qin Xiao. May paraan ako. Kung maglakas loob silang dumating, ipapakita ko sa kanila na walang balik. Dito ito. Sina Chen Fan at Sumangsu. Daan papunta sa kumpanya. Bitag ng langit at lupa. Nakaayos na. Ang bitag na ito ay kumokonekta sa mga ugat ng lupa. Ang mga tao sa loob ng bitag. Kahit na ang isang dakilang guro ay pumasok, mahirap pa ring maipakita ang 70% ng lakas. Ayos. Sasakyan. Bakit biglang nagkaproblema? Parang masyadong tahimik dito. Sobrang tahimik. Ginoong Chen Fan. Pakibaba na po. Si Situ Lee. Asosasyon ng Martial Arts ng Kabiserang Lungsod. Pangalawang Pangulo. Ilang araw na ang nakalipas. Nasa kabisera ka. Nasugatan ang maraming mandirigma. Sinira ang mga alituntunin ng martial arts, lalo na sa harap ng publiko. Pinatay si Tang Zhengxiong. Ako'y espesyal na dumating upang ipatupad ito. Partikular na nagmadali mula sa kabisera. Talagang may malasakit kayo. Chen Fan. Sumuko ka na. Sumama ka sa akin pabalik sa kabisera. Tanggapin ang paghatol. Maaari mong iwasan ang sakit. Walang hiya. Guru Chen. Ang posisyon ng 4 na tao na ito. Isang sentro ng isang tiyak na sitwasyon. Sayang, masyado silang mahina. Hindi nila maipakita ang kanilang kakayahan sa kanilang tunay na lakas. Chen Fan. Hindi mo ito inaasahan, di ba? May araw ka rin ngayon. Ngayon, si Pangalawang Ministro si Tu ay personal na nag-ayos ng bitag na ito. Kahit ang taong iyon sa kabisera, na nagtatago ng maraming taon, si Guru Zhang, ay mahuhuli rin sa loob ng kalahating oras. Hintayin mo ang iyong lakas na maapektuhan ng anyo ng labanan.
Sa oras na magulo ang iyong hininga, iyan ang araw ng iyong kamatayan. Grupo ng Su. At si Ginoong Su. Lahat ay magiging ating napanalunan. Kayo'y karapat-dapat. Walang hiya. Bilang pangalawang pangulo ng Asosasyon ng Martial Arts, ay talagang kasama ng mga salot na ito. Magkaisa at magtakip sa akin. Hindi ka ba nahihiya? Susu. Wala kang kinalaman dito. Ang ginawa ni Chen Fan ay lumabag sa mga batas ng martial arts. Tungkol sa mga paraan, hindi mahalaga ang mga paraan. Mahalaga ang resulta. Chen Fan. Hintayin kitang masira. Gusto kong makita mo. Si Su Mangsu, na lumuhod at humingi sa akin. Gusto kong ilagay ka sa aking lahat ng nasa katawan. 10 ulit, ibabalik sa iyo. Akala ko, ang samahan ng martial arts ay isang lehitimong organisasyon. Mga tao lamang, na walang silbi, walang hiya, sa harap ng Pangulo, paano mo maaring maging mapagmataas? Sobrang nakakainip. Nahihirapan na akong huminga. Mali. May kakaibang nangyayari. Hindi mo maaring gawin iyon. Palayain ang lakas sa loob ng anyo. Napakahina ng anyong ito. Wasakin. Ginoong Chen. Ang presyon na naramdaman kanina, ngayon ay nawala na lahat. Pangalawang Pangulo, ngayon ang anyo ng laban ay nawasak na. Paano natin siya haharapin? Kaya niyang wasakin ang anyo sa maikling panahon. Tiyak na hindi siya isang simpleng tao. Chen Fan, ano ba talaga ang iyong plano? Sino ang iyong guro? Ikaw, isang maruming tao. Hindi karapat-dapat malaman. Kaya hayaan mong ako, ang personal na makaalam, gaano ba talaga kalakas ang iyong kakayahan. Kaya hayaan mong ako, ang personal na makaalam, ano ba talaga ang antas ng kakayahan mo. Subukan mo akong tamaan. Maganda ang lakas, pero masyadong matigas. Ikaw, isang suntok na sugatan mo ako, at kaya mo pang itaboy ako. 4 na guro ng mga mandirigma. Nakaabot ka, sa antas ng dakilang guro. Paano ito posible? Hahaha. Ngunit ang aming samahan sa martial arts ay may pamana ng 100 taon. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Ibigay mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Chen Fan. Kung papatayin mo ako, maging kaaway ka ng buong samahan ng martial arts. Sa oras na iyon, hayaan mo silang dumating. Ito ay noong bata pa ako. Para kay kuya, isang jade pendant. Kuya, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pag-uwi mo sa bundok, dapat kang bumalik at hanapin ako. CJ. Siya yun. Totoo nga siya. Mayaman ang pamilya Liu. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Ginoong Chen. Patawad, lahat ito ay pang-udyok ng pamilya Tang. Ay naku. Kami ng pamilya Liu. Yaman ng pamilya Liu. Handog ang aming mga kamay. Basta't iwanan kami ng aking anak. Ng isang mababang buhay. Hindi. Wala akong kinalaman dito. Si Liu Shenhe. Siya. Siya ang naghanap ng vice presidente. Wala akong kinalaman dito. Ngayon lang natakot. Ginoong Su, paano nila ito haharapin? Susundin lahat ang sinabi mo. Liu Shenhe. Ihatid ang lahat ng ari-arian ng pamilya Liu. Sa ilalim ng Su, ito ay nakaayos na. Nakaayos na ang lahat dito. Kayo ng ama mo. Dapat umalis. Sa loob ng 24 na oras. Lumaya sa bansa. Kung maglalakas loob kang lumabag. Kahit saang dako pa ng mundo. Kukunin ko ang buhay mo. Umalis na tayo. Agad-agad umalis na. Tungkol sa'yo. Guru Chen. Ginoong Su. Maaari bang ipasa ito sa akin? May ilang alitan ako. Sa pamilyang Tang. Sige, ipapasa ko na sa iyo. Salamat.
Itong pangunahing bagay. Ikaw ba to? Akin ito. Ito ay akin. Noong bata pa ako. Isang alaala. Lagi kong daladala. Palagi kong bitbit. Naaalala mo pa ba? Paano ito nasakay? Naalala ko, ito ay isang regalo ng isang batang babae sa akin. Hindi ba? Noong panahong iyon, ang batang babae na sinagip mo ay ako. Ano? Yung batang lalaki na nagligtas sa akin noon. Yung batang lalaki na yun. Yung kanyang katawan. At yung kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay kahawig mo. Pareho kayo. Ikaw yun. Tama ba? Ikaw ang batang babae na nailigtas ko noon. Sa wakas, natagpuan kita. Chen Fan. Naghintay ako sa iyo ng 15 taon. Patuloy akong naghihintay na hanapin mo ako. Sa wakas, nandito ka na. Ano itong bagay na ito? Nakikita mo ba ang pulang linya? Alaynan. Dumating ako dito sa mundo para tapusin ang aming pag-ibig. Para maging isang engkanto. Ikaw ang aking kapalaran. Kaya ano ang plano mo? Paano mo tatapusin ang ating pag-ibig? Noon. Ako ay nandito upang putulin ang kapalaran ng pag-ibig. Ngunit, ngayon, gusto ko lamang na makasama ka at makita ka araw-araw. Masaya ako. Sumangsu. Handa ka bang pakasalan ako? Alaynan. Handa ako. Nararamdaman ko na ang aking kakayahan ay umunlad. Hindi ba? Bawasan ang panganib basta tayo. Magkaroon ng malapit na ugnayan. Makakabawi ako ng malaki. Ayaw ko. Hindi pa tayo. Kasal ngayon. Ikatlong quarter. Naitawid ang kabuang layunin ng higit pa. Lalo na sa pag-aayos ng bagong impormasyon. Napakalaki ng pagtaas. Dito, salamat sa inyong lahat. Ginoong Su. Sa pagkakataong ito, talagang nahirapan ang lahat. Ang kumpanya ba ay mag-organisa tayo ng isang team building para sa celebration. Para sa pasasalamat. Ginoo Su. Maghanap tayo ng isang isla. Mag-relax tayo. O kaya naman, isang hot spring resort. Talagang kailangan may team building. Saan kaya? Mayroon akong mungkahi. Saan naman? Bundok Kunlun. Bundok Kunlun. Ginoong Su. Mataas ang altitude doon. Masama ang klima. Medyo mahina ang infrastruktura. Bilang lugar para sa team building ng kumpanya, masyado bang mahirap ito? At ang ilan sa mga kasamahan ay maaaring makaranas ng altitude sickness. Nga. Ang kaligtasan at kaginhawaan. Maaaring hindi kasing ganda ng mga tradisyonal na resort. Ang Mount Kunlun ang ninuno ng mga bundok. At ang tanawin ay napakaganda at nakakamangha. Na hindi makikita sa lungsod. Ang kagilag-gilalas na kalikasan. At mahirap ang kondisyon, mas maganda pa. Para sa ating paglago ng ating willpower. Kakayahan sa pakikipagtulungan sa koponan. Bukod pa dito, mayroon akong napaka-espesyal na napakahalagang kahulugan. Mayroon akong napaka-espesyal na napakahalagang kahulugan. Sige na. Maghanda na kayo. Sa susunod na Lunes, sama-sama tayong aalis. Huwag kayong mag-alala. Pupunta tayo sa bundok Kunlun. Lahat ng usaping pangkaligtasan. Ako ang bahala. Kaya't maraming salamat kay Ginoong Su at Ginoong Chen. Maraming salamat kay Ginoo Su at Ginoo Chen. Sige na, sige na. Magkita-kita na si Jingjing. Sige na, aalis na tayo. Para kina Ginoo Su at Ginoo Chen. Ng kaunting pribadong espasyo. Umalis na tayo, umalis na. Ako, gusto kong bumalik sa atin. Pavilion noong bata pa tayo. Hindi ko alam kung nandyan pa ito ngayon. CJ, pumunta tayo at tingnan. Alaynan. Dito at sa alaala. Parang hindi masyadong pareho. Parang itong bundok ay medyo tumaas. Tara na, tingnan natin kung nandyan pa ang lumang daan. Talaga, pagkatapos kong umuwi. Tuwing taon ay humihingi ako sa tatay. Nadalhin ako sa bundok Kunlun. O minsan, nagtatanong ako sa mga grupo ng mga mountaineer o sa mga arkeologo. Kung mayroon bang isang batang may dalang amulet.
Ano na ang nangyari? Lumaki na ako. May kakayahan na ako. Ngunit, sa halip, natatakot na akong pumunta. Natatakot sa ano? Natatakot. Hindi kita mahanap. Natatakot. Umaasa na walang mangyayari. Alam mo ba, matapos kitang makilala, madalas akong nakakaramdam na parang sobrang pamilyar mo. Pero, hindi ko na maalala kung saan ko kayo nakita. Ngayon, sa wakas naintindihan ko na. Sa pagkakataong ito, pag-akyat ko sa bundok, pupunta na ako para magpakasal. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo muling paghihiwalayin. Okay. Mga kaibigan, ako si Sumangsu. Natapos na ang paglalakbay sa bundok Kunlun. Matagumpay. Ngayon, gusto kong ipahayag ang mga bagong pagtatalaga sa tao ng Su Group. Simula ngayon, si Chen Fan ang magiging pangalawang pangulo ng grupong Su. Bukod dito, siya rin ang pinakamataas na tagapayo sa seguridad ng grupo. Ginoong Chen, hindi ko inaasahan. Si Xiaoxu, sa huli talagang nakuha mo rin lamang sa karisma ni Kuya. Bukod kay Chen Fan, ano pa ang iba? May isa pang posisyon. Ang aking personal na bodyguard. At ito ay panghabang buhay. Congratulations. Congratulations, Ginoong Su at Ginoong Chen. Naway magtagal kayo ng 100 taon. Permanente. Maganda ito. Kailangan itong pirmahan. Permanenteng kontrata. Bilang nakababatang henerasyon, ako'y narito ngayon upang opisyal na magtanong kay Mangsu para sa kanyang kamay. Kilala ko si Mangsu mula pagkabata. Ngayon na muling nagkita, mas lalo pang nagkakaintindihan tayo. Sana ay mapagbigyan nila Su ang formal ni Emily. Chen Lolo Su, huwag po kayong mag-alala, hindi po niya kayo pagbibigyan. Hahaha, nahihirapan. Masaya pa nga ako, Chen Fan, ikaw, kakayahan at ugali. Nakita ko na lahat yan. Si Mangsu ay ibinibigay ko sa iyo. Kampante ako. Oh. Ginoong Su, ito ay mula sa nakababatang henerasyon. Isang munting pasalubong. Narito sa loob, may isa pang pares ng jade na palamuti. Ito ay simbolo namin ni Mangsu. Noong kami ibata pa. Ngayon ay nagkatugma na. May malalim na kahulugan. Kailan ninyo balak magpakasal? Sundin lang ang mga plano ni Ginoong Su at ni Mangsu. Sa 8 araw ng susunod na buwan, ay isang maswerteng araw. Pwede pa rin maghanda. Jingjing ikaw na rin ang tumulong. Mag-ayos-ayos ka na. Chen Fan. Yung pulang na linya, parang unti-unting nawawala. Nan. Sabi ng master sa akin dati, kapag natapos na ang ugnayan, ito na ang panahon na ang pulang linya ay maglalaho. Yun. Pag naging Diyos ka na, magiging kasama mo pa rin ba ako? Ay naku. Nasa mundo ng mga Diyos ako. Nagsanay ng 15 taon. Hindi ito para sa walang hanggan, kundi para sa kapayapaan ng puso. At ikaw, ay ang aking kapayapaan ng puso. Nan. Natapos ang kapalaran sa pag-ibig. Nakaabot sa daan ng pagiging Diyos. Sa wakas, nagawa ko na. Sa murang edad, may lakas ng isang malaking guro. Talagang hindi madali. Ngunit nakasakit ako sa aming samahan ng mga mandirigma.